upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na
na isasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging mapanagutang leader at tagasunod. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating pagtalakay sa ating leksyon, ako ay may inihandang gawain tungkol sa nakaraang talakayan. Ang panuto, isusulat lamang kung tama o mali ang mga sumusunod na sitwasyong aking babasahin. Isulat ang tama kung nagpapakita ng pagganap ng tungkulin ng isang responsableng leader at tagasunod ang sitwasyon, at mali naman kung hindi. Maaari ninyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment sa section sa ating FB Live at isulat sa sagutang papel para sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating unang bilang, nakikinig sa mga suhestyon ng grupo si Benji bago niya ipatupad ang isang proyekto. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Ang wastong kasagutan para sa tanong na ito ay tama. Ikalawa, nagwo-walk out si Ruth sa tuwing pagsasabihan siya ng kanyang leader. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Ginagawa ni Jonas ang kanyang trabaho kapag nakikita lamang siya ng kanilang pinuno. Kapag nakatalikod na ay agad siyang magtatago at magpapahinga. Ano ang inyong sagot? Ang sagot ay mali. Dako na tayo sa ikapat na bilang. Kahit gaano kaabala si Lester sa kanyang tungkulin bilang pinuno ay hindi niya kinakalimutang kumustahin at alamin ang pangangailangan ng kanyang mga miyembro. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Ang wastong kasagutan para sa tanong na ito ay tama. Dako na tayo sa ikalimang bilang. Laging mainit ang ulo ni Noemi sa tuwing may nararanasang problema ang kanilang pangkat. Laging mainit ang ulo ni Noemi sa tuwing may nararanasang problema ang kanilang pangkat. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Ang sagot ay mali. Alam kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating ginawang gawain tungkol sa nakaraang talakayan. Binabati ko kayo at tanggapin ang salitang magaling at mahusay. Ngayon, para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa angkop na kilos ng leader at tagasunod. Sa inyong opinyon, ano ang mensahe ang ipinapahiwatig ng pahayag na marka ng isang mahusay na leader ang mahusay na tagasunod? Marka ng isang mahusay na leader ang pagiging mahusay na tagasunod. Ipinapahiwatig ng pahayag na ang isang leader masasabing mahusay at mapanagutan siya kung marunong din siyang sumunod. Ibig sabihin, ang mabuting leader ay isa ring mabuting tagasunod. Bilang leader, ikaw dapat ang nangunguna sa anumang gawain ng samahan. Tandaan, marami ang natututong maging leader dahil sa kanilang kakayahang sumunod. Ang kaalaman at kakayahang mamuno ay kasing halaga rin ng kaalaman at kakayahang maging tagasunod. Alam niyo ba, mga ginigiliw kong mag-aaral, kayo ay isinilang sa mundo na maging leader. Ngunit laging tandaan at isaisip na sa bawat kapangyarihan ay may malaking responsibilidad. Hindi biro ang maging isang leader. Ang ating aralin ay idinisenyo at isinulat upang mamulat ang isipan ng mga kabataang katulad ninyo tungkol sa mga tungkuling dapat gampanan ninyo sa lipunan.
Saklaw din ng ating aralin ang mga angkop na kilos at alituntunin upang maging maunlad ang mga kakayahang maging mapanagutang leader at tagasunod. Nang sa gayon ay magkakaroon ng matibay na pundasyon ang samahan. Unahin natin ang sa leader. Ano-ano nga ba ang mga kakayahan ng isang leader? Ang mga kakayahang ito ay ang kakayahang komunikatibo, ikalawa, tagapagturo at tagapayo, ikatlo, kakayahang lutasin ang problema, nakikipagsapalaran, at ang kakayahang makipagkapwa. Paano kaya maisasakilos ng isang leader ang mga kakayahang nabanggit? Unahin natin ang kakayahang komunikatibo. Ang mga angkop na kilos sa kakayahang ito ay dapat mag-ensayo sa harap ng salamin, dumalo sa seminar na naghahasa sa pagsasalita sa publiko, paunlarin ang bokabularyo at maging mapili sa mga salitang gagamitin, at sanayin ang sarili sa pakikipag-usap sa madla. Madalas, ang leader, isa sa kanyang gampanin ay ang pakikipag-usap, pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga nasasakupan. Bilang leader, mahalaga na mahasa ang kanyang kakayahang komunikatibo upang makaharap siya sa mga nasasakupan niya ng may kumpiyansa sa sarili. Mahalaga na matutunan niya kung paano ang humarap at magsalita na sa kanyang mga miyembro upang mapadali para sa kanya bilang leader na mahikayat ang kanyang nasasakupan na sumunod. Sa kanyang pakikiharap sa kanila, dapat palagi din siyang maging sensitibo. Hindi lamang sa ikikilos niya, kundi maging sa mga sasabihing salita. Dahil nakasentro sa kanya ang mga mata ng kanyang mga nasasakupan. Kaya kailangan niyang maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Dako naman tayo sa ikalawang kakayahan. Ito ay ang tagapagturo at tagapayo. Ano-ano kaya ang mga angkop na kilos ang patungkol sa kakayahang ito? Una, pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Ikalawa, pagpapalawak ng sariling kaalaman. Ikatlo, marunong makinig at tumatanggap ng ideya. At ikaapat, makapagplano ng isang layunin. Bilang leader, subok ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa dahil may kaakibat ang kanyang pamumuno ng pagtulong, pagtuturo at paggabay sa kanyang mga kasama sa pangkat. Mahalagang mapalawak ng leader ang kanyang kaalaman at kasanayan upang maibahagi ang mga ito sa kanyang nasasakupan. Katunayan, maaari siyang umalalay bilang mentor sa kanyang mga kasapi upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman at kasanayan na makatutulong sa kanilang pag-unlad at pagkamit ng kanilang pinakamataas na potensyal. Gayun din, dapat na nakapagpaplano ng isang layunin ang leader para sa pangkat, na ang magiging kalalabasan nito ay hindi lamang nakabubuti sa iilan, kung hindi sa nakararami. Sa kanyang pamumuno, kailangan din niyang maging bukas sa pakikipag-usap at mahinahon sa bawat pag-uusap, lalo na sa pagbuo ng plano. Dumako naman tayo sa kakayahang lutasin ang problema bilang kakayahan ng isang leader. Paano naman ito maisasakilos? Una, nakapagtitimbang ng tama o mali. Makapag-iisip ng maaaring kahihinatnan ng gagawing desisyon. Ikatlo, nakauunawa sa kadahilanan ng pag-aalinlangan. Ikaapat, nakagagawa ng mapanagutang desisyon sa maikling panahon. Nahihimay ang mga desisyon at panghuli, nasusuri ang positibo at negatibong resulta ng may paninindigan.
Kapag ang isang pinuno ay mahusay at mapanagutan, hindi siya basta-basta sumusuko sa mga dumarating na problema o pagsubok. Bagkus hinaharap niya ito ng may paninindigan. Hinihimay-himay niya, inaayos niya ang ginagawang solusyon sa naturang problema. Agad siyang rumiresponde sa mga dapat gawing desisyon ng grupo. Ano naman ang susunod na kakayahan ng isang leader? Siya ay nakikipagsapalaran. Ang leader ay handang sumuong sa mga pagsubok, handang tanggapin ang kabiguan, may angking katapangan, at may tiwala sa sarili. Sa pamumuno, hindi maaring mawalan ng mga problema. Sari-saring mga problema ang maaaring maranasan ng isang pangkat. Lalo na bilang leader, ikaw ang sasalo sa lahat ng mga problemang ito. Kaya marapat na ikaw ay magtaglay ng katapangan at tiwala sa sarili. Kailangan din niyang makipagsapalaran. Sa lahat ng mararanasan ng grupo at mararanasan niya sa kanyang pamamalakad, sakali mang mabigo ay matutong tanggapin ang kabiguan at magpatuloy muli hanggang sa mapagtagumpayan ang mga ito ng may ngiti. At ang panghuling kakayahan naman ng leader ay ang kakayahang makipagkapwa. Ang mga angkop na kilos rito ay maging mabisang tagapakinig at marunong magtanong ng tama. Ang isang mabuting leader ay hindi makasarili. Marunong siyang makinig lalo na sa tuwing may mga desisyong dapat pagpasyahan. Dapat din siyang maging mapagtunong sa kanyang mga nasasakupan. Walang masama sa pagtatanong, lalo kung ito ay makatutulong naman para sa samahan. Nakuha ba ninyong lahat ang mga angkop na kilos na dapat isabuhay ng isang leader? Ngayon naman ay talakayin natin ang mga angkop na kilos na dapat isakatuparan ng isang tagasunod. Noong nakaraan, kung matatandaan ninyo, may 3 kakayahang dapat isabuhay ng isang tagasunod. Ang mga ito ay ang kakayahan sa trabaho or job skills, kakayahang mag-organisa or organizational skills, at ang pagtataglay ng mga pagpapahalaga or values component. Ang mga ito ay may kaakibat ding angkop na kilos upang madaling maisabuhay. Iyan ang ating iisa-isahin ngayon. Unahin natin ang kakayahan sa trabaho or job skills. Ano-ano kaya ang mga angkop na kilos ang dapat isagawa kaugnay sa kakayahang ito? Una, nalilinang ang pagkamalikhain. Ikalawa, napapaunlad ang kakayahan sa larangan ng paggawa. Nag-aaral para umunlad ang sarili. Bilang isang tagasunod, kailangang malinang at mapaunlad ang kakayahan sa trabaho. Bakit? Sapagkat hindi lamang sa kamay ng leader ang ikatatagumpay ng isang pangkat, kung hindi maging sa tulong din ng mga tagasunod. Kung ang mga tagasunod ay bihasa sa mga kakayahan sa trabaho, gaano man kahirap ang anumang proyekto o programa ng pangkat ay magiging madali lamang matapos ang mga ito. Ikalawa, ito ay ang kakayahan sa pakikisama. Dito papasok ang tinatawag nating organizational skills. Ano-ano naman ang mga angkop na kilos ang dapat isakatuparan sa kakayahang ito? Una, nakikipagkaibigan. Ikalawa, nagpapakita ng respeto. Marunong makinig sa leader at sa kasamahan. Pang-apat, nakikibagay at sumusuporta. Ang pakikisama ay isang kakayahang kailangan para magtagumpay sa buhay at magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa iba.
Ang isang tagasunod ay dapat na magtaglay ng kakayahang gumawa kasama ang iba upang makamit ang layunin ng may pakikibagay, pagsuporta at paggalang sa isa't isa. At ang huling kakayahan ng tagasunod ay ang pagtataglay ng pagpapahalaga. Paano ito maisasakilos ng isang tagasunod? Una, pinahahalagahan ang oras. Ikalawa, may isang salita. Ikatlo, pagsasabuhay sa gampanin. Pagiging matapat sa sarili at kapwa, at may paninindigan. Sa buhay ng tao, marami siyang pinahahalagahan. Ang mga pagpapahalagang ito ang sinasabing pamantayan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, na maaari ring maging pundasyon ng ating paniniwala at saloobin. Bilang tagasunod, malilinang ang pagiging uliran niya kung paiiralin niya ang isang mabuti, matatag at matapang na konsensya na gagabay sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga gawain bilang kasapi ng isang samahan at pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa iba. Umaasa ako na naiintindihan ninyo ang ating tinalakay. Uulitin ko lang ang mga kakayahan ng isang leader. Ang mga ito ay kakayahang komunikatibo, ikalawa, tagapagturo at tagapayo, ikatlo, kakayahang lutasin ang problema, at ang ikaapat, kakayahang makipagkapwa. Ano-ano naman ang kakayahan ng isang tagasunod? Una, kakayahan sa trabaho. Ikalawa, marunong makisama. Papasok ang tinatawag nating organizational skills or kakayahang mag-organisa. At ang pangatlo ay ang pagtataglay ng pagpapahalaga. Tandaan, bawat isa ay may pangangailangan na makipag-ugnayan sa kapwa. Maaaring ang iyong tungkuling ginagampanan ay leader o tagasunod. Ano man ito, alalahanin mo na ang pagkakaroon ng isang ugnayang may kapayapaan at pagkakaisa ang kailangan upang malinang ang iyong pagkatao tungo sa pagiging ganap. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, bilang leader at tagasunod, mahalagang taglayin ang iba't ibang kakayahan at maisakatuparan ng buong husay ang mga angkop na kilos upang makamit ang tagumpay ng samahan. Ikalawa, sumusunod ka man o ikaw ang sinusundan sa pagiging mapanagutang leader o pagiging tagasunod, makapaglilingkod ka at makapagpapakita ka ng pagmamahal sa kapwa. Ikatlo, magkakaroon ng kabuluhan ang iyong buhay kung ang tungkuling nakaatang sa iyo ay iyong kinikilala, nililinang, at isinasabuhay ng may pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood ng FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang.
Para sa ating unang bilang, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mga kaangkupan ng kilos ng isang leader at tagasunod, maliban sa A. Pagkakaroon ng commitment, sa titik B, pag-iwas sa mga nakaatang na tungkulin, sa titik C, paglutas sa suliranin kasama ang ibang kasapi, at D. Pakikinig at pag-unawa sa ideya ng ibang kasapi. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot para sa tanong nito ay titik B. Dako na tayo sa ikalawang bilang. Bilang leader, si Matthew ay handang sumuong sa mga pagsubok na dumarating sa pangkat. Nagtataglay din siya ng katapangan at nakahandang tanggapin ang kabiguan. Anong angkop na kilos o kakayahan ang isinabuhay ni Matthew? A. Komunikatibo, B. Makipagkapwa, C. Nakikipagsapalaran, o sa titik D. Tagapagturo at tagapayo. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay titik C, nakikipagsapalaran, tumpak ang inyong mga sagot. Para sa ikatlong bilang, anong kakayahan ang nililinang ng isang tagasunod kung tapat siya sa sarili at sa kapwa? Mayroon siyang isang salita at isinasabuhay niya ang kanyang gampanin ng may paninindigan. Ang mga pagpipilian sa titik A, mga pagpapahalaga, sa titik B, makipag-ugnayan, sa titik C, kakayahan sa trabaho, at sa titik D, kakayahang mag-organisa. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik A, mga pagpapahalaga. Dako na tayo sa ika-4 na bilang. Sino sa mga sumusunod ang nagsasabuhay ng angkop na kilos sa pagpapaunlad ng kakayahang maging leader at tagasunod? Sa A, walang pagkukusa sa mga gawain ng pangkat si Jenny. Sa titik B, gumagawa si Michael ng mga pagpapasyang makabubuti para sa kanya at ng iilan. Sa titik C, ipinipilit ni Nancy ang kanyang opinyon kahit labag ito sa panuntunan ng pangkat. At sa titik D, inilalahad ni Joshua ang layunin ng pangkat at direksyong tatahakin sa pagkamit nito. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay titik D. Dako na tayo sa panghuling bilang. Alin sa mga sumusunod na kilos ang naging dahilan ng maayos na ugnayan sa pagitan ng leader at tagasunod? A. May pagkukusa sa gawain. B. Padalos-dalos ang paggawa ng desisyon. C. Nagtuturuan sa tuwing may nararanasang suliranin. Sa D. Napipilitan sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik A. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako'y naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inahasan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon.
Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to another learning session in Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, 828 Radyo Pilipino Tarlac, and also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live from Herona Tarlac via remote live broadcast. This is Teacher Bernadette Lakayang Makadangdang,
your teacher broadcaster this afternoon for Science Grade 8. How are you, Grade 8 learners? It's great to see you again. I am excited to be with you for another 25-minute learning experience. I hope you are all in good health and in good condition while learning with us. So please join me in this session as we discover and experience the wonders of science. Before we move on, I want you to get your self-learning modules in Science 8, printed compendium of notes, learning activity sheets, paper, and pen. Also, I'm inviting you to actively participate in our discussion today. Your participation is very much appreciated. If you are watching through our FB Live, you can type your answers in the comment section. And for those who are listening on the radio and watching TV, you can write your answers on a piece of paper. If you have any questions or need clarification on our lesson today, do not hesitate to send me a message at 0906-3821-600. Again, it's 0906-3821-600. And I will answer all your questions immediately following this session. At this point, let's have a review of our previous lesson that we discussed last Monday. I've prepared an activity for you to accomplish to see if you really understood our previous lesson. Are you ready? Do you have now with you your paper and pen? So let's begin. Here is the direction. Identify the given statements whether true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Again, identify the given statements whether true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Again, for those who are watching our FB Live, you may participate by typing your answer in the comment section. Number 1. Periodic comets are also known as short period comets. Again, periodic comets are also known as short period comets. Is it true or false? Write down your answer. If your answer is true, you got it right. Periodic comets are also known as short period comets. Excellent start, learners. Let's proceed to number 2. Periodic comets are classified as Jupiter family comets and Halley-type comets. Again, periodic comets are classified as Jupiter family comets and Halley-type comets. Is it true or false? Write down your answer. And the answer is true. You are correct. Periodic comets nowadays are generally divided into Jupiter family comets and Halley-type comets. Moving on to number 3. The most famous periodic comet is Hale-Bopp, and it is expected to appear again in 2061. Again, the most famous periodic comet is Hale-Bopp, and it is expected to appear again in 2061. Is it true or false? Write down your answer. And the answer for number 3 is false. Great job! The most famous periodic comet, and it is expected to appear again in 2061, is the Halley's Comet. Moving to the next number. Number 4. Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun in more than 20 years. Again, Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun in more than 20 years. Is it true or false? Write down your answer. If your answer is false, you are correct. Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun
in less than 20 years. And for the last number 5, Comet Encke is known for its short orbital period of 3.3 years. Again, Comet Encke is known for its orbital period of 3.3 years. Is it true or false? Write down your answer. What is your answer? Yes, you are right. The correct answer is true. Comet Encke is known for its short orbital period of 3.3 years. Did you get all the correct answers? Great job! Congratulations, my dear grade 8 learners. It shows that you really understood our previous lesson. From our previous session, you have learned that periodic comets are comets which appear irregularly. Furthermore, periodic comets or short-period comets are comets with orbital periods of less than 200 years or that have been observed during more than a single perihelion passage. Their appearances can be predicted from historical records. Here are some of the periodic comets, together with the expected year of their next appearance based on historical records. We have Halley's Comet. Its next appearance will be in 2061. Another is Comet Encke. Its next appearance will be in 2023. Next is Comet Tempel 1, whose next appearance is this year, 2022. We also have Comet Tempel Tuttle. Its next appearance will be in 2031. And lastly, we have Comet Holmes. It is expected to appear again in 2028. I think you are now prepared and ready to listen to our discussion today. We have come this far. We are about to discuss our last topic for this second quarter. So join me as we now start our discussion. In this session, we will cover the learning competency, which is explain the regular occurrence of meteor showers. Specifically, at the end of this session, you are expected to A. Describe the regular occurrence of meteor showers in detail. B. Draw a diagram representing the Earth, the atmosphere, the space, and meteor shower. And letter C. Recognize the beauty of meteor showers in the sky. What can you say about these pictures? Do you know the name of the objects seen from each picture? Have you ever seen this picture or object in person? You are right. Picture A is an image of a meteor, while picture B is a meteor shower. If a meteoroid comes close enough to Earth and enters Earth's atmosphere, it vaporizes and turns into a meteor, which is a streak of light in the sky. How about a meteor shower? A meteor shower is a celestial event in which several meteors are observed to radiate or originate from one point in the night sky. These meteors are caused by streams of cosmic debris called meteoroids entering Earth's atmosphere at extremely high speed on parallel trajectories. The meteors in a shower appear to originate from one area of the sky called the radiant. They occur at the same time each year. Common meteor shower results in 10 to 50 meteors per hour. Typically, the best time to observe is in the early morning. Meteor showers are named from the constellation where the meteors appear to be coming from. So, for example, the Orionids meteor shower, which occurs in October each year, appear to be originating near the constellation Orion the Hunter. Another is Perseids that appear to originate in the constellation Perseus and the Leonids in the constellation Leo. Meteor showers occur when the Earth, in its orbit around the Sun, passes
through debris left over from the disintegration of comets. Although the Earth's orbit around the Sun is almost circular, most comets travel in orbits that have highly elongated ellipses. As a result, some comets have orbits that intersect or partially overlap the Earth's path. Because a comet's nucleus is made up of a combination of icy materials and loosely consolidated dirt, when a comet is heated by passing close to the Sun, it slowly disintegrates, producing the visible tail. Meteor showers associated with particular comet orbits occur at about the same time each year, because it is at those points in the Earth's orbit that the collision occur. However, because some parts of the comet's path are richer in debris than others, the strength of a meteor shower may vary from one year to the next. Typically, a meteor shower will be strongest when the Earth crosses the comet's path shortly after the parent comet has passed. The Perseids occur around August 11 to 12 every year. They come out of the constellation Perseus. The Perseid meteors are debris left behind by Comet Swift-Tuttle. The comet isn't there, but like all comets, it exhibits a very dense tail of material that it leaves behind. Like a muddy car traveling down a clean road, it leaves a trail of debris, and that debris follows the same path as the comet, or close to it. When some of that debris cross over Earth, we see a meteor shower coming out of the Perseus constellation. Meteor storms are the most intense type of meteor showers and are defined as having at least 1,000 meteors per hour. Meteor storms are generally caused by young meteor streams in which the bulk of the stream's mass is concentrated along the portion of the orbit occupied by the parent comet. In this table, we can see information on some of the popular meteor showers. Such information includes the name of the meteor shower and the date of maximum RP. First is Quadrantids. The date of its peak is between January 2 to January 3. Next is Perseids. The date of its peak is between August 11 to 12. Another is Orionids. The date of its maximum is between October 20 to 21. Also, we have Leonids. The date of its maximum is between November 17 to 18. And lastly, we have Geminids. Its date of maximum is between December 13 to 14. You might think meteor showers occur only on planet Earth. However, they can also appear on any celestial object with a transparent atmosphere, such as Mars or moons. This time, let's strengthen your skill by doing an activity. In your activity notebook, draw a diagram representing the Earth, the atmosphere, and the space. Then show where meteor showers are mostly occur or found in the diagram. Use a star to represent the meteor shower. Again, in your activity notebook, draw a diagram representing the Earth, the atmosphere, and the space. Then show where meteor showers are mostly occur or found in the diagram. Use a star to represent the meteor shower. I will give you 15 seconds to do the activity. Are you all ready? Very good. Your 15 seconds starts now. Time is up. Now, let us see if you've come up
with the same diagram as the one that I will show you. This is a diagram of the Earth, its atmosphere, and the space. Furthermore, the star symbolizes the meteor showers which are most likely to be found or observed in the Earth's atmosphere. Can you now locate where meteor showers can be found? Excellent! Now let us wrap up our today's lesson and always remember the following important concepts. A meteor shower is a celestial event in which several meteors are observed to radiate from one point in the night sky. Intense or unusual meteor showers are known as meteor outbursts and meteor storms, which may produce greater than 1,000 meteors an hour. Although the meteors enter the Earth's atmosphere on parallel trajectories, perspective makes it appear as if they originate from the same point in the sky, known as the radiant. Meteor showers are generally named after the constellation in which they appear to originate. Thus, the Perseids meteor originate in the constellation Perseus and Leonids in the constellation Leo. If it's time for a meteor shower, you won't need a telescope, binoculars, or a high mountain to have a stargazing party. You might need a warm sleeping bag and an alarm clock to wake you in the middle of the night. But then, just lying down in your own backyard will put you in the perfect spot to enjoy a great show. Most importantly, be patient. If you are lucky, you might see a meteor as often as every few minutes. You may not see one that often. The quality of the show depends on the specific meteor shower, the time you are observing, the condition of the sky, the phase of the moon, and other things. Thank you for taking the time to listen, grade 8 learners. Our 25 minutes is about to end. Now it's time for the assessment. Let me check if you learned something from our discussion. I prepared a 5-item quiz for you. Are you ready? Here we go. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. Again, choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. And again, for those who are watching our FB Live, you may type your answer in the comment section. Number 1. During a meteor shower, meteors move outward from a point in the sky which refers to A, the zenith, B, the radiant, C, the origin, or letter D, the star. Again, during a meteor shower, meteors move outward from a point in the sky which refers to A, the zenith, B, the radiant, C, the origin, or letter D, the star. Write down your answer. If your answer is letter B, you are correct. Radiant is a point in the sky where meteor showers appear to be coming from. Let's move on to the next number. Number 2. Meteor showers result from dust trails left by blank. A, moon, B, asteroid, C, comet, or letter D, meteor. Again, number 2, meteor showers result from dust trails left by blank. A, moon, B, asteroid, C, comet, or letter D, meteor. Write down your answer. If your answer is letter C, you got it right.
meteor showers resulted from dust trails left by comets. Let's proceed to number 3. The Perseids meteor shower occurs during A. Mid-January, B. Mid-June, C. Mid-August, or letter D. Mid-July. Again, the Perseids meteor shower occurs during blank. A. Mid-January, B. Mid-June, C. Mid-August, or letter D. Mid-July. Write down your answer. And the answer for number 3 is letter C. Great job. Perseids meteor shower occurs during August 11 to 12. Moving to the next number. Number 4. Meteor showers are named after A. Month in which they occur, B. Individual who discovered it, C. Constellation which they appear to be falling from, or letter D. Roman gods. Again, meteor showers are named after A. Month in which they occur, B. Individual who discovered it, C. Constellation which they appear to be falling from, or letter D. Roman gods. Write down your answer. The correct answer is letter C. Meteor showers are named after the constellation which they appear to be falling from. Very good, learners. Moving to the last number. Number 5. A meteor shower occurs when A. A meteor is about to get married. B. The Earth passes through the asteroid belt. C. The head of a comet hits the Earth's atmosphere. Or letter D. The Earth passes through a group of dust particles in space, the remnants of a comet once a year. Again, for number 5, a meteor shower occurs when A. A meteor is about to get married. B. The Earth passes through the asteroid belt. C. The head of a comet hits the Earth's atmosphere. Or letter D. The Earth passes through a group of dust particles in space, the remnants of a comet once a year. Write down your answer. And the answer for number 5 is letter D. A meteor shower occurs when the Earth passes through a group of dust particles in space, the remnants of a comet once a year. Did you get all the correct answers? Sounds great. Another excellent performance from you, my dear grade 8 learners. Let me congratulate all of you for making it this far. Continue to watch and enjoy learning by always tuning in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26. Also like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Stay safe by following the health protocols. Once again, I am Teacher Bernadette Lakayangan Makadangdang, your science anchor teacher for today. Goodbye, everyone. See you again next time.
Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and also via Converge Channel 100. Today is 2 February 2, 2022 at 2 in the afternoon. And we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. All the way here from Hirano Western National High School Remote Live Broadcasting Center. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. And to begin, may I ask you, dear students, to bring out the following. Notebook and pen for note-taking. Mathematics 8 Compendium on page 23. And of course, your instructional support in Math 8 on page 28. Hello, our dear students. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may ask or comment via the comment section of Facebook live streaming here on RTV Tarlac Channel 26. Please turn your compendium on page 23 with the topic, Inductive and Deductive Reasoning. As the lesson progresses, we are expected to use inductive or deductive reasoning in an argument. But before that, let us play a game. This is entitled, Keeping Us Safe. You just need to write down the word or phrase that will complete each blank. Again, the instruction is, you just need to write down the word or phrase that will complete each blank. So for keeping us safe, you may type your answer on the comment box and the questions will be based from your previous topic. Are you ready? I guess you are now ready. Keeping us safe, number 1. Tarlac is currently under COVID risk alert number 3. To keep us safe, the provincial government of Tarlac released guidelines on how to control the spread of virus effective until February 15, 2022. Fill in the blanks to complete the statements. Given a statement, if I stay at home, then probably I am a minor
a senior citizen, or a person with comorbidity. Again, given the statement, if I stay at home, then probably I am a minor, a senior citizen, or a person with comorbidity. The converse statement will be, if I am a minor, a senior citizen, or a person with comorbidity, then blank. Please complete the blank. You may now answer. And the answer is correct. The answer is I stay at home. We just need to interchange the positions of the two statements after the words if and after then. The converse statement will be, if I am a minor, a senior citizen, or a person with comorbidity, then I stay at home. Anyway, this is just for a meantime until we flatten the curve before February 15. A little discipline and sacrifice may help us heal our land. And I guess we are now ready for the next question. Keeping us safe, number 2. Given the statement, if there's a will, then there's a way. The inverse statement is, if there's no will, then blank. You may now answer. I repeat the question. Given the statement, if there's a will, then there's a way. The inverse statement is, if there's no will, then blank. Ready to answer? Good job! The answer is, there's no way. Given the statement, if there's a will, then there's a way, the inverse statement is, if there's no will, then there's no way. For the last question, keeping us safe, number 3. Given the statement, if I help mitigate the spread of virus, then I followed the health protocols. I repeat, given the statement, if I help mitigate the spread of virus, then I follow the health protocols. The contrapositive will be, if I do not follow the health protocols, then blank. You may now answer. We are looking for the statement which is a contrapositive. And the answer is brilliant. The answer is the contrapositive statement. If I did not follow the health protocols, then I did not help mitigate the spread of virus, or something like that. You may also answer, if I do not follow the health protocols, then I do not help mitigate the spread of virus. Wow, that's amazing. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson on page 23, which is inductive and deductive reasoning. There are two important terminologies we need to discover here: the inductive reasoning and the deductive reasoning. Let us first unlock the inductive reasoning. Inductive reasoning uses specific examples to arrive at a general rule, generalizations, or conclusions. It is a process of coming to a general conclusion from seeing patterns in specific examples and looking for the regularity in those patterns.
Note that the inductive reasoning is from specific to general, and there is a specific pattern that will lead us to general rule. Example, we have example number 1. For example, look at the sequence of shapes on page 23. Observe the patterns that occur in every shape. We may induce that the odd-numbered shapes are all half-shaded shapes. They are all half-shaded circles. Each circle is rotated a quarter turn clockwise from the previous circle. Moreover, we may also observe that the even-numbered shapes are polygons with consecutive odd number of sides and/or angles. There are 3 small circles in each. The 2 on the bottom are the hollow, and the centered one at the top is solid. Thus, we may conclude from the specific observation of patterns that the next figure will be like this. A circle which is half shaded on the right side. So that will be the answer of this sequence. Let us jump to another example. Still on page 23. We have example number 3 on page 23. Every time Jackie visits her doctor, she receives excellent services. With these, she believes that her doctor offers excellent services. The specific statement, every time Jackie visits her doctor, she receives excellent services. This shows that the clue word or phrase every time means that there is an existing repeated pattern from Jackie's experiences. This statement led us to a conclusion, which is Jackie believes that her doctor offers excellent services. Later, we will master inductive reasoning with more drills. As of this moment, we will introduce deductive reasoning, still on the lower part of page 23. Deductive reasoning uses basic and/or general statements to arrive at a conclusion. The parts of deductive reasoning are hypothesis and conclusion. Let's have first the hypothesis. Hypothesis is the statement which is accepted or known at the beginning, while conclusion is the statement drawn from the hypothesis. Unlike inductive reasoning, which is from specific to general, deductive reasoning, on the other hand, is from general to specific. It starts with a generalization in hypothesis form and ends with a specific statement as its conclusion. For example, observe example number 1. Filipinos are hospitable. Annalyn is a Filipino. Therefore, Annalyn is hospitable. With this given statement, Filipinos are hospitable, it generalizes the whole Filipino community as a hospitable human race, and it is considered the hypothesis of the whole argument. Moreover, the statement, Annalyn is a Filipino, is a specific statement. So from general to specific,
we may conclude that Annalyn is hospitable. Let us jump to another example. Example number 4. Please turn your compendium on page 24. Each angle of the square is 90 degrees. A, B, C, D is a square. Thus, each angle of ABCD is 90 degrees. With this given statement, each angle of a square is 90 degrees. It presents a general truth about the angles of a square, and it is considered the hypothesis of the whole argument. Moreover, the statement ABCD is a square is a specific example. So from general to specific, we may conclude that each angle of a square, each angle of ABCD is 90 degrees. So that will be the conclusion of the deductive reasoning example number 4. More drills will be given next to master deductive reasoning. As of this moment, it is important to differentiate the two models of reasoning in an argument. Inductive reasoning is from specific to general, and there is a specific pattern that will lead us to a general rule. On the other hand, deductive reasoning is from general to specific. It starts with a generalization in hypothesis form and ends with a specific statement as its conclusion. Now, let us answer some drills from your instructional support. Please open your instructional support on page 28. Again, please open your instructional support on page 28. Comment down below the letter of your answer to the following questions. Drill number 1 on pages 28 to 29. We start with the question number 1. Look carefully at the figures. The question is, what is next? Look carefully at the figures. There are 3 squares in the given sequence. Each square is composed of 6 triangles, and there is a shaded triangle on each square. The first shaded triangle is located at the upper left part, while the next shaded triangle is at the upper right. The third and last shaded triangle is at the lower right part. The shaded triangle moves clockwise. Look carefully at the figures. What is next? Is it A? The shaded triangle is located at the lower left, or is it B? The shaded triangle is located at the upper right. You may now answer. So what is next on the given figure? We have letter A, the shaded triangle is located at the lower left, or B, the shaded triangle is located at the upper right. The answer is, I am looking at your answer, Princess Lay, Jenica, Crystal, Joy, Melody, Rodel. The correct answer is letter A. The shaded triangle is located at the lower left. Correct. That was awesome. Still on page 28, let us answer item number 2. Given pattern is a triangular sequence. The first is composed of only 1 dot. The next is a triangular set of 3 dots. The third and last is a triangular set of 6 dots. The next pattern should still be a triangular set of dots.
How many dots are there? Is it a triangular set of 9 dots? Or is it B, a triangular set of 10 dots? You may now answer. So the question is, what is next on the patterns of triangular dots? And the choices are A, set of 9 dots, or B, triangular set of 10 dots. So I am looking at your answer. We have mixed answers, and the correct answer is from Nick, Crystal Joy, Reliana, Justin Ray, Denise, letter B. It is a triangular set of 10 dots, letter B. Wow, you're doing great. Now, let us try a different drill. Turn your instructional support on page 30, drill letter B. Use deductive reasoning to come up with a conclusion, and you may comment down your answer to the questions. We have the first problem, drill number 3, letter B, number 6, page 30. To play basketball, the students must be passing all of their classes. Joey plays basketball. What could be the conclusion? Time starts now. You may now answer. Let me repeat the question. To play basketball, the students must be passing all of their classes. Joey plays basketball. What could be the conclusion? Time starts now. And the answer is, you got it correctly. If your answer goes like this, then you are correct. Joey passed all their classes. Joey passed all their classes. Brilliant. You really understand the lesson. I believe. How about take the last drill for the day? Let us answer number 7 of drill letter B on page 30. Use deductive reasoning to come up with a conclusion. All rectangles are parallelogram. A, B, C, D is a rectangle. What could be the conclusion? Again, the question is, all rectangles are parallelogram. A, B, C, D is a rectangle. Using deductive reasoning, what could be the conclusion? All right. There are answers, and the correct answer is, if your answer goes like this, then you are correct. A, B, C, D is a parallelogram. Again, if your answer goes like this, then you are correct. A, B, C, D is a parallelogram. That was awesome. Congratulations. If there are questions, feel free to ask on the comment section. As part of your practice and assignment as well, answer the remaining drills on your instructional support from pages 28 to 30. Again, as part of your assignment and additional drill, you just need to answer from your instructional support, pages 28 to 30, and submit your answers to your dearest teachers, mathematics teachers. Let me just add a fun fact for the day. Did you know that it was Aristotle who identified the distinction of the inductive and the deductive reasoning? Yes, you heard it right. It was between 384 to 322 BCE when Aristotle realized that the distinction does not lie on the words. Instead, it is based on the intention of the argument. So that is additional fun fact. Let us remember that it was Aristotle who identified the distinction between
the inductive and the deductive reasoning. And time has come to bid goodbye just for this session. Always remember this. Instead of your voice, raise your reasoning. Flowers bloom because of rain, not because of thunder. This is according to Rumi. Again, instead of your voice, raise your reasoning. Do not shout. Do not get mad. Flowers bloom because of rain, not because of thunder. All the way from Hirono Western National High School, remote live broadcasting. This is Warren V. Glagasi, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Thank you and good day. Happy 2-2-2-2 and 2, February 2, 2022. Bye-bye. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Mula dito sa HENYO Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast, muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa talapitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, ang inyong kapantas, Ginang Roslyn G. Lumboy, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ikawalong baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Kamusta kayo mga kapantas? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan upang sa ganon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may katanungan mga kapantas, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0912-444-8283. Uulitin ko mga kapantas, 0912-444-8283. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayon, mga kapantas, nais ko munang matiyak na inyo pang natatandaan ang araling tinalakay natin nung nakaraan. Magbibigay ako ng mga katanungan at halimbawa na nakapaloob sa mystery box at tukuyin ang mga elemento ng tula. Isulat ang iyong mga sagot sa isang malinis na papel. Maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. Bibigyan ko kayo ng tig-5 segundo bawat bilang. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung gayon mga kapantas ay simulan na natin. Makinig sa mga babasahin kong nakapaloob sa mystery box. Unang mystery box. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod sa loob ng saknong. Uulitin ko, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod sa loob ng saknong. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige. Tignan natin ang kasagutan ni Jenny ng Herona. Ang kanyang sagot ay sukat. Tama mga kapantas, kung ang inyong sagot ay sukat, kayo ay tama. Sapagkat ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Halimbawa, ng pagpapantig ay puso na mayroong 2 pantig. Dumako naman tayo ngayon sa ating ikalawang mystery box. Ito ay sumasakop sa lahat ng linya o taludtod sa isang tula.
Ito ay karaniwang binubuo ng isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Uulitin ko, ito ay sumasakop sa lahat ng linya o taludtod sa isang tula. Ito ay karaniwang binubuo ng isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Tingnan naman natin ang kasagutan ni Aaron ng pada-pada. Ayan, tumpak Aaron. Kung ang sagot nyo ay katulad ni Aaron na saknong, ito ay tama. Sapagkat mahalaga ito upang mas maayos ang pagkakagawa at mauunawaan ng lubos ng mga mambabasa o tagapakinig ng isang tula. Dumako naman tayo para sa ikatlong mystery box. Ito naman ay tumutukoy sa pagkakasintunog ng huling pantig sa bawat salita sa katapusan ng bawat taludtod. Uulitin ko, ito ay tumutukoy sa pagkakasintunog ng huling pantig sa bawat salita sa katapusan ng bawat taludtod. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tingnan naman natin ang kasagutan ni Gabi ng paniki. Ang kanyang sagot ay tugma. Tama, ito nga ay tugma na napakagandang pakinggan sa tenga kung ang bawat salita sa dulo ay magkakasintunog. Para naman sa ating ikaapat na mystery box. Ito naman ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula. Ito ay karaniwang pataas o pababa. Uulitin ko, ito naman ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula. Ito ay karaniwang pataas o pababa. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Dako naman tayo kay Aisa ng Tarlac. Ang kanyang sagot ay tono o indayog. Mahusay. Ang tono at indayog ay nagbibigay buhay sa isang tula upang maipahiwatig ang emosyong nakapaloob dito. At para naman sa ating huling mystery box. Ito ay mga matatalinhagang mga pahayag upang pukawin ang damdamin ng mga mambabasa sa isang tula. Uulitin ko para sa ating huling mystery box. Ito ay ang mga matatalinhagang mga pahayag upang pukawin ang damdamin ng mga mambabasa sa isang tula. 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, punta naman tayo kay Annalisa ng Kapas. Ang kanyang sagot ay talinhaga. Kung katulad nyo ng sagot si Annalisa, kayo ay tama. Ginagamit natin ang mga malalalim na salita o tayutay upang mapaganda ang isang tula. Ayan mga kapantas, nakuha ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay! Ikinagagalak kong malaman na inyo pang natatandaan ang mga elemento ng isang tula. Lagi nating tandaan mga kapantas na ang tula ay bahagi ng panitikang Pilipino na dapat nating pahalagahan. Dahil ito ay naglalarawan ng mga damdamin, karanasan, kaisipan at hangarin ng isang manunulat. Bawat araw ay nahaharap tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Upang maiwasan ang pagkakamali o pagkabigo, kailangan nating maging maingat sa pagharap sa mga sitwasyong ito, lalo na sa mga pagkakataong kailangan nating magpahayag o magsalita. Upang magkaunawaan ang bawat tao, kailangan nating pag-aralan ang mga salitang binibitawan nila mula sa kanilang mga bibig. Kaya naman, samahan ninyo ako mga kapantas na lakbayin ang mundo ng antas ng wika. Kapag sinabi nating antas ng wika mga kapantas, ito ay binubuo ng dalawang uri. Una ay tinatawag nating formal. Formal, ito ay mga salita
salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karaniwang nakapag-aral ng wika. Pangalawa, gumagamit ng bokabularyo, mas komplikado sa araw-araw na usapan. Pangatlo, kalimitang ginagamit sa mga paaralan at sa iba pang may pangkapaligirang intelektual. At dun sa ating formal ay meron tayong dalawang uri. Tinatawag nating pambansa. Unang pagpapakahulugan kapag sinabi nating pambansa, ito ay mga salitang ginagamit sa aklat at babasahing ipinalalabas sa buong kapuluan at lahat ng paaralan. Ito rin ang wikang ginagamit ng pamahalaan at wikang panturo sa mga nagsisipag-aral. Tignan natin ang mga halimbawa nito. Unang halimbawa, kapatid. Pangalawa, malaki. Pangatlo, katulong. At pang-apat ay tubig. Ang mga halimbawang ito ay tinatawag nating pambansa sapagkat nauunawaan ng lahat ng tao. Para naman sa ating pangalawang uri, tinatawag naman natin na pampanitikan. Ang pampanitikan naman ay ang mga salitang matatayog, malalalim, makukulay at sadyang mataas ang uri. Ito ay mga salitang ginagamit ng mga manunulat at dalubwika. Narito ang mga halimbawa. Kung sa pambansa, ang kapatid, sa pampanitikan naman ay tinatawag natin na kapusod. Pangalawa, kung sa pambansa ay malaki, sa pampanitikan ay tinatawag natin na gahigante. Pangatlo naman, katulong. Sa pampanitikan, nagiging katuwang siya. Mas malalim yung pagkakasabi dito sa pampanitikan. Dubako naman tayo sa ikalawang kaantasan ng wika. Tinatawag naman natin siyang di-formal o informal. Ito naman ay ang mga salitang karaniwan at palasak sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap sa kakilala o kaibigan. Ang mga uri naman ng deformal o informal ay ang mga lalawiganin, balbal at kolokyal. Unahin nating alamin kung ano nga ba ang lalawiganin. Kapag sinabi nating lalawiganin, ito ay mga salitang kilala at saklaw lamang ng puok na pinanggagalingan nito. Halimbawa, kapag Ilocano ka, Ilocano lamang ang naiintindihan o nauunawahan. Kapag Kapampangan, ayun lamang po ang sinasalita. Ayun ang tinatawag natin na lalawiganin. May kakaibang bigkas ito at tono. Tignan natin ang nasa chart. Kung mapapansin natin sa chart, yung Tagalog niya ay aalis. Sa Ilocano niya, pumanaw. Sa Cebuano niya, mulakaw. Bicolano, mahali. Iisang ang ibig sabihin niya pero magkakaiba ng tunog o bigkas. Pero iisa po yung kanyang ibig sabihin o pagpapakahulugan. Okay, pangalawa, kanin, innapoy sa Ilocano. Cebuano, kanon. Bicolano, maluto. Susunod, alikabok. Sa Ilocano, tapok. Sa Cebuano naman, abog. Bicolano, alpog. Sa Tagalog, paa. Sa Ilocano, saka. Sa Cebuano, tiil. Sa Bicolano naman, bitis. Ayan ang halimbawa ng tinatawag natin na lalawigan. Dumako naman tayo sa ating ikalawa. Tinatawag naman natin na kolokyal. Kapag sinabi naman natin kolokyal, mga kapantas, ito naman ay mga salitang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ito yung mga pinaikling salita na formal na madalas ninyong ginagamit. Halimbawa, formal, aywan. Tapos sa kolokyal nagiging ewan. Sa formal naman, piyesta. Sa kolokyal nagiging pista. Sa formal, nasaan? Nagiging nasan. Sa formal, saan ba? Nagiging san ba. So pinapaikli natin o binabawasan natin yung mga
titik o mga letra pagdating na sa kolokyal. Okay, dumako naman tayo sa ikatlo. Sa ikatlo naman ay tinatawag nating balbal o islang. Ito naman ay mga salitang kalye o kanto na madalas ninyong naririnig. Narito ang mga halimbawa ng tinatawag nating balbal o islang. Formal, tatay o ama. Sa balbal, ermat. Sa formal, nanay. Balbal, ermat. Security guard, sikyo. Sigarilyo, yosi. Kotse, chikot. No? Pulis, lispo. Baliw, praning. Gutom, tomgots. Minsan binabaliktad lamang po yung mga letra. Kaya nagiging balbal siya. Nauunawaan ba, mga kapantas, ang wika? Kung ang sagot ninyo ay oo, ikinagagalak kong lubusan ninyong naunawaan ang mga ito. Kung gayon, sagutin natin ang ilang halimbawa ng antas ng wika na aking inihanda upang matiyak na nakinig kayo. Maaring magkomento sa Facebook live stream o isulat sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang isulat o i-type sa Facebook live stream ang iyong mga kasagutan. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang nakapaloob sa bawat bilang. Piliin kung ito ay lalawiganin, pampanitikan, pambansa, kolokyal o balbal na salita. Isulat ang tamang sagot sa malinis na papel. O kaya naman maaring i-type ito sa inyong Facebook live stream. Unang bilang, buhay. Pangalawa, todas. Pangatlo, makalat. Pang-apat, yosi. Pang-lima, penge. Pang-anim, nanghihilakbot. 7, meron. Pang-8, panibugho. Pang-9, hinugugma. Pang-10, musta. Ayan. Simulan na natin ang ating pagsagot. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan mga kapantas, inaasahan kong nasagutan nyo ng mahusay ang ating mga katanungan. Basahin natin ang mga kasagutan. Unang bilang, pambansa. Unang bilang, pambansa. Pangalawa, balbal. Ulitin ko yung pangalawa, balbal. Pangatlo, pambansa. Number 3, pambansa. Number 4, balbal. 4, balbal. 5, kolokyal. 6, pampanitikan. 7, kolokyal. 8, pampanitikan. 9, lalawiganin. 10, kolokyal. Uulitin ko mga kapantas para sa inyong mga kasagutan. Sa unang bilang natin, pambansa. Pangalawa, balbal. Pangatlo, pambansa. Pang-apat, balbal. Pang-5, kolokyal. Pang-6, pampanitikan. Pang-7, kolokyal. Pang-8, pampanitikan. Pang-9, lalawiganin. Pang-10, kolokyal. Ayan, inaasahan ko mga kapantas na nakuha nyo ang lahat ng tamang sagot. Magaling! Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating paksang aralin ngayong araw na ito. Bilang pangwakas na gawain sa araw na ito, gamit ang mga halimbawa ng antas ng wika na pinag-aralan,
sumulat ng isang malayang tula gamit ang pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasan. Isulat ito sa inyong kwaderno. Uulitin ko mga kapantas, para sa ating pangwakas na gawain, gamit ang mga halimbawa ng antas ng wika na pinag-aralan, sumulat ng isang malayang tula gamit ang pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasan. Isulat ito sa inyong kwaderno. At ito ay pasa na lamang sa inyong mga guro sa Filipino 8 sa pamamagitan ng Google Classroom o Messenger. Ang inyong guro ang magwawasto ng gawaing ito. Uulitin ko. Ipapasa ang inyong ginawa sa inyong guro sa Filipino 8 sa pamamagitan ng Google Classroom o Messenger. Ang inyong guro na ang magwawasto ng gawaing ito. Para sa pamantayan ng pagmamarka o tinatawag nating rubric. Narito ang kaakibat na pamantayan sa pagmamarka. Kapag mahusay, makakakuha ng 5 puntos. 4, 3 at 2 puntos. Ayan mga kapantas, naway lubos ninyong naunawaan ang ating aralin ngayon. Mga kapantas, siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghipapawid tuwing 2:30 ng hapon. Hanggang sa muli, ako si Ginang Roslyn G. Lumboy, ang inyong gurong broadcaster sa Filipino 8. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng lupa. Mag-aral ng maigi upang buhay ay mapabuti. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Filipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy.
Tulong tayo, Kapinoy! Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo. RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa
sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas, Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Margie M. Lingon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na ipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa pagpapatuloy ng ating paksa, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral sa nakaraang paksa na ating pinag-aralan. Sa ating nakaraang talakayan, ating napag-aralan ang mga batayang konsepto na nakapaloob sa likas na batas moral. Mula sa ating naging talakayan, binigyan linaw sa inyo na ang pag-iisip na ang paggawa sa tingin ng tao ay mabuti ay natural sa kanya. Ibig sabihin nito, mula pa na ang tao ay ipanganak, siya ay naaakit na sa paggawa at pag-iisip ng mabuti. Ito ay mas napagtitibay sa pamamagitan ng mga impluwensya sa kanyang paligid gaya ng kanyang mga magulang, kaibigan, at mga nakatatanda sa kanya. Inyo ding nalaman na magkaiba ang prinsipyo ng paggawa ng mabuti at ang paggawa ng tama. Batay sa ating pag-aaral, maaaring ang isang bagay na naiisip ng tao ay para sa ikabubuti niya, subalit
hindi naman tama ang pamamaraan ng pagsasagawa. Nangangahulugan ito na kailangan hindi lamang mabuti ang naiisip ng isang tao para gawin niya ang isang bagay, subalit kailangan tama rin ang pamamaraan upang ito ay mabigyang katuparan. Bilang panghuli, ating iniugnay ang pagiging mabuti at tama ng isang kilos ng tao sa ating pinakapaksa na likas na batas moral. Kung pag-uugnayin natin ang dalawang konsepto, ang mabuti ay tumutukoy sa kalikasan ng tao sa pag-alam ng bagay na may magandang may dudulot sa kanyang buhay. At ang tama ay tumutukoy sa kilos na isinasagawa ng tao upang bigyan ito ng katuparan. Ibinigay na halimbawa ng isang bagay na mabuti at tama ay ang pag-iingat sa buhay ng tao na siyang pinakadiwa ng likas na batas moral. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konsepto sa ating aralin ngayong umaga or ngayong hapon na to ay inyong mababasa sa inyong self-learning module ng ESP9 para sa ikalawang markahan. At kung may learning material naman kayo na ESP9 ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 70 to 74 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin ang simulan ang ating aralin. Sa ating gagawing pag-aaral sa araw na ito, ang ating pinapaksa ay ang pagsusuri sa mga batas na umiiral kung ito ay tumutugon sa kabutihang panlahat at likas na batas moral. Sa ating nakaraang talakayan, ipinaliwanag sa inyo na mahirap humanap ng batas ng parehong mabuti at tama sa prinsipyo ng lahat ng tao. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng magkakaibang kultura, paniniwala, uri ng pamumuhay at lahi ng tao na nagiging dahilan kung bakit hindi rin pantay-pantay ang pagtanggap ng kung ano ang tama at mabuti kapag pinag-uusapan ng isang issue. Subalit mayroong isang issue na sinasang-ayunan ng lahat ng tao na parehong mabuti at tama. Ito ay ang pangangalaga sa buhay ng tao. Ano man ang uri ng tao, saan mang lugar, ang pagpapahalaga sa buhay at dignidad ng tao, ang pagiging makatao at pagpapakatao ay parehong mabuti at tama. Kaya ito ang naging sentro o focus ng likas na batas moral, ang pagtukoy at paggawa ng mga batas na mangangalaga at magpoprotekta sa buhay ng lahat upang maisulong ang kabutihang panlahat. Dito nakaangkla ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao o ang Universal Declaration of Human Rights ng mga nagkakaisang bansa o ng United Nations. Hindi ito nilikha o inimbento o pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil magandang pakinggan na kunwari may dignidad ng tao. Talagang nakikita nila mula sa iba't ibang mukha ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo na mahalagang ingatan ang
dangal ng tao. Matinding kinokondena ng pahayag ang anumang uri ng paniniil at paglalapastangan sa tao. Naniniwala silang ang pagunlad ng isang bansa at ng mundo ay magmumula sa pagkilala sa pantay na mga karapatan. Ang pagbibigay ng kalayaang isakatuparan, ang mga pagnanais nila ang siyang makapagpapatibay sa mithiing ito ng kaunlaran at kapayapaan. Okay, so nasa slide 11 na tayo. Ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ay isang makasaysayang dokumento na pinagtibay ng pangkalahatang kapulungan ng mga nagkakaisang bansa noong ika-10 ng Disyembre 1948 bilang Resolution 217 sa Paris, France. Binubuo ang pahayag ng 30 artikulo na nagpapatibay ng mga karapatan ng individual na pinainam sa mga kasunod na pandaigdigang kasunduan, ekonomikong paglilipat, instrumento ng panrehiyong karapatang pantao, pambansang saligang batas, at iba pang mga batas. Ang pahayag ang naging unang hakbang sa proseso ng pagbubuo ng pandaigdigang panukalang batas ng karapatang pantao na nakumpleto noong 1966 at nagkabisa noong 1976. Dahil sa pagkalikha ng pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao, ang bawat estado at bansa rin ay nagsisikap iangkop sa kani-kanilang mga kultura ang pagkilala sa karapatang pantao. Ipinapahayag nila sa kanilang konstitusyon ang mga karapatan ng bawat mamamayan at ang paggarantiya ng estado na bigyang proteksyon ang mga karapatang ito. Ang mga batas naman na nililikha ng pamahalaan ay mga mekanismo at pamamaraan upang isa konkreto ang universal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao. Kaya may batas laban sa pananakit at pang-aabuso sa mga bata dahil tao ang mga bata. Kaya may batas na magbibigay ng budget sa edukasyon dahil kailangang mahubog ang pag-iisip at karakter ng mga tao. Kaya may batas na magtatalaga ng pinuno ng bayan sa eleksyon dahil mahalaga ang boses ng lahat ng tao sa pagpapatakbo ng kolektibong kasaysayan. Ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Sa ating nakaraang mga talakayan, inisa-isa sa inyo ang ilan sa mga batas na umiiral sa ating bansa na may kaugnayan sa pangangalaga sa karapatan at dignidad ng tao upang maisulong ang kabutihang panlahat. So una, nandito na po tayo sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act. Ang batas na ito ay nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataan
sa anumang uri ng pang-aabuso o pananakit mula sa ibang tao. Okay, so pangalawa na po tayo. Ang Anti-Trafficking in Person Act o Republic Act 9208. Ang batas na ito ay naglalayong proteksyonan ang mga karapatan ng tao na nalalabag sa mga gawain ng ibang tao gaya ng pagbibenta sa kanila sa ibang bansa na kung saan sila ay naaabuso sa pilitang pinagtatrabaho at sinasaktan. Okay, so kanina ay binanggit natin yung una, no? Sana tumimo sa inyong kaisipan yun mga anak ha. Tapos yung pangalawa, then yung pangatlo na tayo, ang batas ay ang Republic Act number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Discrimination, and Exploitation na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga kabataan sa komunidad at alisin ang diskriminasyon na dulot ng pagkakaiba-iba ng lahi at kultura. At ang panghuli sa mga halimbawa ng batas na nagsusulong ng karapatan ng tao ay ang Cybercrime Law o Republic Act 10175. Ang batas na ito ay may layuning pangalagaan ang karapatan ng isang individual sa pang-aabuso gamit ang internet at iba pang apps sa computer at cellphone. Ang mga nabanggit na batas ay ginawa sa ating bansa upang pangalagaan ang buhay ng bawat mamamayan at itaguyod ang karapatang pantao. Sa pag-iral at pagpapatupad ng mga batas na ito, na ipakikita ang pagsisikap ng ating bansa na isulong ang kabutihang panlahat. Subalit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng isang bansa na isulong ang karapatang pantao, nagtagumpay na ba ang mga bansa na tupdin ang pagpapahalaga nito? Isang proseso ang pagtupad sa mabuti. Hindi laging tama. Madalas pa nga ay nagkukulang ang mga estado sa pagtalima sa tawag ng mabuti. Dala na rin ito ng napakaraming mga tinig at mukha na kailangan lahat pakinggan at tingnan. Hindi perpekto ang mga batas. Subalit, muli, babalik tayo sa definisyon ng mabuti. Sapat na ang laging pagtingin sa kabutihan at ang pagsisikap na matupad ito. Kung ang buhay sana ay tulad ng cellphone na may kasamang instruction manual, madali na sana ang lahat. Kung ang katawan ay may instruction manual, madali na sana sa doktor ang makatiyak sa gamot, nutrisyon, at pag-aalagang mabisa sa lahat. Sa kasamaang palad, walang instruction manual ang tao at ang mundo. Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao. Ang konstitusyon at mga batas ay hindi instruction manual din. Tandaan nyo, naisatitik na mga ito ang unang makatutulong
sa pagpapayabong ng tao. Mga gabay din lamang na natututunan sa karanasan ng mga tao sa pagdaan ng panahon. Malayo sa pagiging absolutong batas para sa pag-unlad at kaayusan ng lipunan. Matutupad ba natin ang likas na batas moral sa ating bayan? Isang simpleng sagot. Habang may nakatingin sa mabuti, nagtataka, nagtatanong, tiyak na hahakbang tayo papalapit sa mabuti. Ano ang pinakaunang hakbang? Gaya ng sinumpaang tungkulin ng mga doktor, first, do no harm. Ilang paglahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahalagang punto na kailangan ninyong matandaan. Una, ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ay isang deklarasyon ng mga bansa na naglalayong isulong at itaguyod ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas na nag-iingat sa buhay ng tao. Ito ay nakaangkas sa konsepto ng likas na batas moral. Pangalawa, ang ating bansa ay lumikha ng mga batas na naglalayong protektahan ang karapatan at dignidad ng tao. Ang mga batas na ito ay nagpapakita ng pagsusulong ng kabutihang panlahat para sa lahat ng mamamayan. At pangatlo, bagamat hindi perpekto ang pagpapatupad ng mga batas na naglalayong protektahan ang mga karapatang pantao, itong pagsisikap ng mga bansa na lumikha ng nasabing mga batas ay patunay na mabuti at tama ang kanilang hangarin at kilos sa pagtataguyod ng kabutihang panlahat. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako'y masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali. Okay, handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakita ng iyong ina ang kapitbahay na sinasaktan ng kanyang mga anak. Agad niyang tinawagan ng mga otoridad upang ipagbigay alam ang nangyayari. Sa huli, inaresto ng mga pulis ang inyong kapitbahay. Sinampahan ito ng paglapag sa RA 9262 o Violence Against Women and Children. Naaayon ba ang naging aksyon ng mga pulis? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Okay, tama ang sagot natin sa number 1. Ikalawang sitwasyon, maraming mga kabataan ang nahuhumaling sa paggamit ng social media tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. May mga pagkakataon na sila ay naaabuso dahil sa nagiging biktima ng identity theft na kung saan kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang dignidad. Ito ang dahilan ng paggawa ng batas na Cybercrime Law o RA 10175. Ang batas na ito ay isa sa mga batas na nagtataguyod ng karapatang pantao. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. Okay, so para sa ikatlong sitwasyon, sa palengke nakita mo ang isang tindera na nandadaya ng timbangan upang makapangloko ng mga mamimili. Kinausap mo at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Ang sabi niya dahil sa pandemya ay matumal ang benta, kaya para makabawi sa benta
ay iyon ang naisip niyang paraan. Ang ginawa ng tindera ay nagpapakita ng pagtataguyod ng kabutihang panlahat. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Mali po ang ating kasagutan. Ika-4 na sitwasyon. Bago ka pumasok sa simbahan ay nakita mo ang isang matandang babae na nakasaklay na nagtitinda ng mga kakanin at sampagita kahit siya ay nahihirapan. Naawa ka sa kanya at pinicturan mo siya. Pag-uwi mo sa bahay ay pinost mo sa social media ang kanyang mga larawan na walang pahintulot mula sa matanda. Ang iyong ginawa ay nagpapakita ng paggalang sa karapatang pantao. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Mali po ang ating sagot sa number 4. Para sa ika-5 sitwasyon, dahil sa hirap ng buhay, naisipan ng iyong kamag-anak na magtrabaho sa ibang bansa. Siya ay nag-apply sa isang employment agency bilang caregiver sa ibang bansa. Na siya ay malapit ng umalis, nabalitaan niya ang inaplihan niya na agency ay hindi pala lehitimo at hindi pagiging caregiver ang kanilang magiging trabaho sa ibang bansa. Dahil dito, napagpasyahan nila ng mga kasama niya na pumunta sa mga otoridad upang sampahan ng kaso. Anti-Trafficking in Person Act ang nasabing agency. Ang ginawa ng iyong kamag-anak at ng mga kasamahan niya ay naaayon sa karapatang pantao na nakabatay sa Universal Declaration of Human Rights ng United Nations. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang kasagutan ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pilingon, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang ko sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagpong kamihin mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa kagagayam ni Peter Amigable, salamat.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Tarlac City, Tarlac, via remote live broadcast, I am teacher Mac Vibar P. Pastillo, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I am glad to be with you this afternoon in our quest for knowledge. For any inquiries and clarifications later on after our discussion, you can reach me at my contact number at 0917-126-0351, or you can email me at macvibar.pastillo001@deped.gov.ph. How are you, my dear learners? It's nice to be with you again this afternoon as we continue our learning journey in science. So bring out your science learning modules, your compendium of notes, and your learning activity sheets. Join me once again learning chemistry by listening attentively and by sending questions or clarifications through my messenger account or via text message. Let's begin. Last Monday, we talked about determining the percentage composition of a substance given the mass of its component elements. May I know if you still remember what a percentage composition is? That's great. Percentage composition is the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. How about the importance or essence of determining percentage composition of an element to each compound? So, what if there is 39% of sodium in any given amount of sodium chloride? Very good. It makes sense because as we learned from law of definite proportion, even the smallest part of the compound, as long as it's pure, could represent the quantitative and qualitative composition of the whole substance. It is as if your chef invited to judge the entries in a food festival. With set of parameters, you will just taste a very small portion to have a glance of them that would suffice your judgment, because you're there to judge, not to consume 30 to 40 food entries. But in the context of science, especially analytical chemistry, scientists
medical practitioners, technologists, and even you as your researchers, determining percentage composition is one of the most common methods in qualitative and quantitative analysis of a sample chemical or substance performed in the laboratory. Do you still know how to compute a percentage composition? That's good. By definition, we just divide the mass of constituent element by the mass of the compound, then multiply it by 100. Let's try to solve a sample problem. Calculate the percentage composition of magnesium carbonate. The first thing to do is to identify the known quantities and plan how to solve the problem. Let us determine the formula mass of the compound by getting the total of the masses of individual component elements, taking into account the number of atoms per element present in the compound. More importantly, the computed masses of individual components will be our springboard in determining the element's percentage composition. We just divide the mass of individual component element by the formula mass and then multiply it by 100. The total percentage of the individual component elements should be 100%. During our previous meeting, we determined the chemical composition of compounds from their chemical formula. Conversely, in our broadcast this afternoon, we will be deducing formula of compounds by chemically determining their percentage composition. And this afternoon, we will be dealing with two types of chemical formula, namely the molecular formula and the empirical formula. Molecular formula represents the true number of atoms of each element in the compound, while empirical formula represents the lowest whole number ratio of atoms in the compound. In other words, an empirical formula is the simplified version of a molecular formula. We reduce the subscripts into lowest terms. However, molecular formula has not necessarily be reduced into empirical formula all the time. Take a look at the next slide. What did you notice? Right. Ionic compounds most of the time are represented by empirical formula, while molecular compounds are represented by either molecular or empirical formula. Let us now begin deducing this formula by computing percentage composition. Let's do sample problem number 1. The composition of adipic acid is 49.32% carbon, 43.84% oxygen, and 6.85% of hydrogen by mass. The molar mass of the compound is about 146 grams per mole. So, number 1, what is the empirical formula? Then number 2, what is the molecular formula? There will be a series of steps on how we could arrive with this formula. For step 1, determining the moles of each element in 100 grams of compound. We can actually use 200, 500, or even 1,000. But for easier mathematics, we can just set 100. In other words, there will be 49.32 grams of carbon in 100 grams of the compound. It means we can merely change percent sign into grams. We now convert the assumed masses into moles by dividing them by their respective atomic masses. Therefore,
there are 4.107 mole of carbon, 6.78 mole of hydrogen, and 2.74 mole of oxygen in 100 grams of adipic acid. Do you follow? Very good. So in step number 2, divide each value of moles by the smallest of the values. In this way, we are determining the ratio of the component elements in the compound. Based from our initial computation, 2.74 mole of oxygen is the least among the three components. 4.107 moles of carbon divided by 2.74 is 1.5. Then 6.78 moles of hydrogen divided by 2.74 is 2.47. 2.74 moles of oxygen divided by 2.74, and that is 1. However, we cannot use these decimal numbers as subscript in the formula. Do we have any idea of what comes next? Precisely. We will multiply each number by an integer to make them all whole numbers. But in case that these elements got whole numbers already, then there is no need to multiply them by any integer. These whole numbers 3, 5, and 2 will be now the subscript of elements for empirical formula. Therefore, we have empirical formula of C3H5O2. The second question is, what is the molecular formula of adipic acid? I am sure you're already familiar on how to compute for empirical mass, aren't you? We just multiply the number of atoms in each element in the compound represented by the subscript by the respective atomic masses. After which, we add all the products. The computed empirical mass is 73.08 grams per mole of adipic acid. By the way, most of the time, we hear the terms formula mass and molecular mass. What is the difference between the two? Are they synonymous to one another? Or are they the same and one? You're right. Molecular mass is simply the total mass of the atoms in the molecule of a substance. However, the term molecular mass is not appropriate for ionic compounds as these consist of charged particles or ions, and there are no molecules in ionic compound. Their formula merely indicate the ratio of cations to anions in the compound. That means for ionic compounds, the term formula mass is more appropriate, although the calculations of both formula are the same. Going back, in step number 2, we will compute for the value of N, which denotes the multiplier of the subscripts of empirical formula. We divide the molecular mass given in the problem, which is 146 grams per mole, by the empirical mass that just computed from the empirical formula, which is 73.08. This will give an integer of 2, which is now your N. Are we good, my dear learners? That's nice. And finally, we multiply the empirical formula by N, which is 2. C6H10O4 is now your molecular formula. It represents the actual number of atoms present in the molecule of the substance. How are you doing? Are you still good, my dear learners?
Nice. So we had 3 easy steps to determine empirical formula and another 3 easier steps for molecular formula. Learners, I think it's now your turn. Practice these 6 steps. Are you ready? Your task is to listen very well. Analyze the problem, identify the data, perform computation, and lastly, you choose the correct answer from the choices that I will be giving. There will be 5 items for the short quiz, and these are all linked to this problem. A mystery substance with molecular mass of 141.9 contains 43.64% phosphorus and 56.36% oxygen by mass. For question number 1, how many moles of phosphorus are present in the compound? A. 40 mole. B. 1.41 mole. Letter C. 39.97 mole. Or letter D. 16 mole. Then for question number 2, how many moles of oxygen are contained in the substance? A. 2.5 mole. B. 30.2 mole. C. 3.52 mole. Or letter D. 1.41 mole. Then for question number 3, what is the empirical formula of the mystery substance? A. P2O5. B. PO. C. P3O7. Or letter D. P5O9. For question number 4, what is the empirical mass of the mystery substance? A. 141.9 grams. Letter B. 135.12 grams. Or letter C. 61.94 grams. Or letter D. 234 grams. Then for the last question, number 5, what is the molecular formula of the mystery compound? For letter A, P3O7. Letter B, P6O10. For letter C, P4O10. For letter D, P2O5. Okay, now let's check your answers, my dear learners. For item number 1, the correct answer is letter B, 1.41 mole. We assume that there are 43.64 grams of phosphorus in 100 grams of the compound. We divide that mass by phosphorus atomic mass of 43.64 grams. This will give you an answer of 1.41 moles of phosphorus. Did you get the correct answer, my dear learners? Very good. Then for number 2, the correct answer is letter C, or that is 3.52 mole. The same with number 1, we assume that there are 56.36 grams of oxygen in every 100 grams of the sample. We then divide the mass by 16 grams, then the atomic mass of oxygen. Again, the answer is 3.52 moles of oxygen. Item number 3, the correct answer is P2O5, corresponds to letter A. We turn the moles of phosphorus and oxygen, which are 1.41 moles,
and 3.52 moles respectively into whole numbers by dividing this by the smaller number, which is 1.41. Then we make the resulting numbers as whole numbers by multiplying them by an integer of 2. Following this process, you will get the empirical formula of P2O5. For number 4, the correct answer is letter A, 141.9 grams. Or just simply compute the empirical mass by getting the total masses of individual atoms in the compound P2O5. This will give you an answer of 141.1 grams. And lastly, for number 5, the correct answer is letter D, or that is P2O5. To get the molecular formula, we just divide the given molecular mass of 141.9 grams by the computed empirical mass of 141.1 grams. The answer is roughly 1. It means we have similar molecular formula as empirical formula of P2O5. How are you guys? How did you find the quiz? Did you get a perfect score? I am sure you got all the correct answers. Again, in the event that you were confused or there were things that left unclear, feel free to send your questions via messengers or SMS. Let's have a recap, my dear learners. There are 3 steps in determining the empirical formula. In step 1, we have to determine the moles of each element in 100 grams of compound. Step 2, we divide each value of moles by the smallest of the values. Then finally, we multiply each number by an integer to make them whole numbers. These whole numbers become the subscript of the elements in the compound. On the other hand, there are also 3 steps in finding the molecular formula. In step number 1, we have to find the empirical mass of an empirical formula. Then next, determine the value of N by dividing the molecular mass by the mass given by the empirical formula. Then lastly, we multiply the empirical formula by N to get the molecular formula. So my dear learners, last meeting, if you can still remember, I shared to you the percentage composition of being happy, or the 50, 10, 40% of formula. This time, before we end up, I'd like to leave the formula of success, and it goes as follows. Success equals the summation of insight and action, which remind us that no matter how set our goals and plan our future, if not accompanied by actions, the chance of being closer to your dreams becomes fainter. Times value created, or the way how you wisely invest your time, talent, and effort, divided by the resources consumed, raised to the power of how you perceive and handle situations along your way as problem or as an opportunity to grow. I hope you kept something in mind for today's lesson. Okay? Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26. So, in this time of pandemic, stay home, my dear learners. Always keep safe
and keep on learning. I hope you learned a lot today. Did you learn, my dear learners? I hope so. I am Teacher Mac, your Science Grade 9 Anchor teacher for today. So before I end, I would like to share this quotation from Kenny Rogers. There has to be chemistry in a duet, but if you go beyond the point of friendship and attraction, you lose something. So God bless everyone. Have a nice day. See you next time, my dear learners. God bless everyone. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
how are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 9 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Renelyn Eliapitan, your friendly teacher broadcaster in math for grade 9 learners, streaming live from Tarlac City. I am glad that you are joining me today. For those who are on the FB live stream, I hope that you will participate in our discussion by answering some of the questions that I will be posting. Please answer in your comment box. And please stay with me until the end of the discussion. Please go to a comfortable place with your papers or notebook, your pen or pencil. And if you have your calculators, please use it. Take note of the important things to remember, as well as how the problems are solved. Get your Module 10 or your learner's material in Mathematics 9, and let us study together. Our lesson for today is about the application of radical equations through solving real-life problems. This is a continuation of the lesson last time with Ma'am Joy Andrade, and you are expected to 1. Solve real-life problems involving radical equations using a rest plus C. Also, number 2, formulate real-life problems based on given illustrations. And number 3, solve real-life problems with patience and accuracy. On the past problem-solving lesson during the first quarter, you have learned a way of solving word problems by following some steps, isn't it? Can you still remember those steps? If so, kindly give a step that you can remember in the acronym ARESC plus C. Type in your answer in your comment box, for I will give you 10 seconds to remember what step can you recall. Ready? Go. Time is up. Excellent. Thank you for your response. So, ARESC plus C means that in solving word problems, you must always do the analyzation, R for representation, E for equation, S for solution, C for checking, and the other C for conclusion. Let us now apply this ARESC plus C as a way of solving word problems to answer the activity given to you by Ma'am Joy last Monday. Okay, get your notebook or paper where you placed your answer on that activity and compare your answers with the solutions which I'm going to show you.
Let us first read and analyze the problem before solving the questions. It states there, one is going to Nene's house to do a school project. Instead of walking 2 perpendicular streets to his classmate's house, one will cut a diagonal path through the city plaza. One is 13 meters away from Nene's street, and the distance from the intersection of the 2 streets to Nene's house is 8 meters. Our first question is how would you illustrate the problem? When you illustrate a problem, that is, you are going to draw a diagram showing the given facts in the problem. How did you do that? Did you list down the given? Well, in it, the given, you can find 13 meters as the distance of one's house to the street of Nene's house. And the other given is 8 meters as the distance of Nene's house from the intersection of the 2 streets. This is best illustrated by using arrows, which represent the 2 perpendicular streets, labeling them as 13 meters from one's house to Nene's street, and 8 meters from the intersection to Nene's house. In addition to that, another arrow is drawn to represent the diagonal path through the city plaza for one to take a shortcut from his house going to Nene's house. So that's it. That is the illustration. Did you get the idea? Very good. Okay. Second question. It states that how far will one travel along the shortcut? So you have to refer to the illustration number 1. Since the figure formed is a right triangle, you must have thought of using the Pythagorean theorem to solve. So you must have represented the sides of the right triangles properly, where A equals 13 meters, B equals 8 meters, and C represents the shortcut, which is asked in the problem. To solve, you must have used the equation or formula of the Pythagorean theorem, which is C squared equals A squared plus B squared. With your knowledge of solving radical equations, you must have derived the formula for C, which is C equals the square root of A squared plus B squared. Then by substituting A with 13 and B with 8 in the equation, and by performing the indicated operations, you must have arrived at the square root of 233 meters, or its approximate value, which is 15.26 meters. Got it? Very good. I hope you are still with me. To be sure of your answer, you must have done the checking. So to check that, you go to the original equation, substitute the values of C, A, and B, and then perform the indicated operations. So at the end, you will notice that the left side of your equal sign is equal to the right side of your equal sign. If that is the case, then your answer is correct. So you must write now your conclusion, your final answer. To state your answer, you must write, therefore, the distance to travel along the shortcut is approximately 15.26 meters. Okay? Let's go to number 3. How many meters will he save by taking the shortcut rather than walking along the sidewalks? So what is the distance to be saved by taking the shortcut, and that is represented by the variable d. Well, this is an easy question, and I believe that you got it correctly. How did you do that? Just use the equation d equals a plus b minus c. And by substitution, we have d equals 13 plus 8 minus 15.26. And that is equal to 5.74 meters, or approximately 6 meters as your answer. Did you get it?
Good job, learners. But wait, you must always check your solution and tell your final answer. So since our solution is 5.74, get the original equation to check, substitute all the values in your variables, then take note if the left side of your equal sign is already the same with the right side, then you are sure of the answer. Then just conclude or write your answer. Final answer states that, therefore, one will save approximately 6 meters by taking the shortcut rather than walking along the sidewalks. Now let's move on question number 4. If one of the distances increases or decreases, what might happen to the distance of the shortcut? Justify your answer. What do we mean by justify? When you are asked to justify your answer, you must show a proof of your answer. Do you understand? Great. Then what are you going to do? Very good. You must have to recompute the distance of the shortcut if A and B increases or decreases. This is best shown through a table of values, just as you can see on the screen. Again, refer to the drawing and illustration with the proper labeling. Originally, you have A equals 13 meters, B equals 8 meters, and C equals 15.26 meters. I hope you can still remember what represents A, B, and C. On the table at the right, you have 3 columns. The first column is for the values of A. The second column is for the values of B. And the third column is for the new computation. For the values of C, as A or B increases or decreases. To compute for the new C, or the shortcut, again use the formula C equals the square root of A squared plus B squared. You can see on the table that A is set to 15 meters, which is higher than A, the 13 meter. And B is the same as 8 meters. So after computing for the C, you can see that it results to 17 meters, and that is greater than C, the original C. Then, if you are going to decrease your A with the same B, again, you recompute the C, and you will get 12.8 meters. With that, you will find that it is lesser than the original C. Now, let's go to the changes in B. If your B is greater than the original B, the C results to 16.4 meter, which is greater than the original. And if you make it lesser, or if you will decrease it, your C will become 13.6 meters. So what do you observe? What will be your conclusion? All right, your conclusion must be, therefore, if one of the distances increases or decreases, the distance of the shortcut will always increase or will also increase or decrease respectively. Wow, that is a lot of analyzation, right? Did you get the same answer? Very good. Now let's have the last question. What mathematical concept did you use? That's an easy question, of course. You must have answered this one. Okay, the concepts used are the Pythagorean theorem, specifically the C equals the square root of A squared plus B squared, and the skill in simplifying radical equations. So those were the concepts that you learned, and now you are applying them. All right, we're done answering the assigned activity. If you get all the correct answers, then well and good. I hope you understand now how to solve problems accurately with patience. Remember, class, or remember, dear learners, patience is a virtue, and we need that in our daily lives. Please proceed to activity 4 on your module, or activity 8, entitled, What is my problem, on page 290 of your LMS 9. This time, we are going to formulate problems based on given illustration, then answer the questions that follow. Don't worry nor get tense or nervous.
for I am here to guide you in answering the questions one by one. Problem solving is very important to test your skills and understanding on every mathematical concepts that you learn. Just be patient, okay? All right, please look at the illustration very well. All right, I'll give you 10 seconds to take note or to list down what can you see on the illustration. All right, write your answer in your papers or notebook, or you may type in your answers. 10 seconds, go. Time is up. Okay, let us see what you have. Did you see a lighthouse? Did you see a boat? Did you see a value which is 63 meters? Did you see 525 nautical miles? Or did you see broken lines forming a right triangle and a note that 1 nautical miles is equal to 1,852 meters? For those who have answered correctly, congratulations. You have a good vision or a skill in visualizing objects. That's a great edge. There are 7 questions that we're going to answer. Now let's have question number 1. How will you interpret the illustration? What do you mean by illustrate? That means to give meaning or to explain. So I will give you 5 seconds to do that. Kindly write on your chat box or comment box how can you interpret the illustration? Ready? 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Time is up. You may have this as your answer. Okay? The illustration shows a 63-meter high lighthouse whose base is 525 nautical miles away to the base of a boat on the sea. Easy. What you are going to do is just simply state what you see as given on the illustration. So you have the 63 meters and the 525 nautical miles. Okay? Question number 2. What problem can you formulate out of this illustration? What problem can you formulate? As you can see on the illustrations, you have already the given. Okay, there is a triangle formed. Okay, then to answer that question, I'm going to show you 2 statements. What problem can you pose? Is it A, from the top of the lighthouse, how far in meters is the base of the boat? Or letter B, how far in meters is the base of the boat to the top of the lighthouse? Okay, just choose A or B or whatever at the count of 3. Ready? 3, 2, 1. Okay, what is your answer? If you answered letter A, then you are correct. If you answered letter B, then you are also correct. If your answer is either of the 2, you are still correct. Why? Though the choices were written differently, still they express the same meaning or ask the same question. As we see, what is the distance from the top of the lighthouse to the base of the boat? Okay, got it? Very good. Now, let's go to question number 3. How will you solve the problem? What concepts and skills to be applied? All right. You must represent properly all what you can see on the right triangle. Obviously, you can see a right triangle formed with the figure. So, you are correct if you answered. Okay, the C is missing. That is the distance from the top of the lighthouse to the boat. And your equation should be C equals the square root of A squared plus B squared. Of course, you are going to apply your skills in simplifying radical equations. With that, okay, you have the Pythagorean theorem.
So with your skill in simplifying radical equations, then you have the equation C equals the square root of A squared plus B squared. Or the skills that you need to apply is the Pythagorean theorem and simplifying radical equations. Okay, do you understand? I hope you are doing well. Let's go to question number 4. How will you show the solution? Okay, first you must convert your 525 nautical miles to meters so that there will be a uniform unit. Okay, that is how to convert. And then you have 972,300 meters. Using the equation C equals the square root of A squared plus B squared, you substitute all the values that you can see, the given, and then solve for C. All right, then doing the indicated operations, you come up with 972,300.00 204104 meters, or its approximate value, which is 972,300 meters. Okay, if you want to check your answer, just get the original equation, supply or plug in the given, and then take note if the equation is already balanced, then your answer is correct. Okay, I hope you can follow. Now, let's have question number 5. What will be your final answer? In 10 seconds, can you write in your comment box what is your final answer? Okay? Okay, time is up. Very good. If you answer this way, therefore, the top of the lighthouse is approximately 972,300 meters away from the base of the boat. All right, for our second to the last question. If the height of the lighthouse is changed from 63 meters to 85 meters, what will be its effect on the distance of the boat from the top of the lighthouse? So you are to change 63 to 85 and then solve for C. So the C now is equal to the square root of 85 squared plus 972,300 squared. So performing the indicated operation, you have 972,300.004. So that is approximately 972,300 meters. Are there difference? Okay. If the height of the lighthouse is changed from 63 meters to 85 meters, then there will be a little effect or no effect at all to the approximate distance of the boat from the top of the lighthouse. Last question. How will you apply the concepts of radicals to real-life situations? Well, this is a personal question and answers may vary, but you may have a similar answer like this one. Of course, the concepts that you must apply is the use of the understanding on simplifying radical equations and the skill of approximating radicals to solve real-life related problems. Okay, we're done. How did you find the previous activities? Did they stimulated your critical thinking? Do you know now how to solve and formulate problems correctly? That's great. Here is your learning activity sheet. Please take a screenshot. I want you to answer this one, all about a pendulum problem, and then another one, which is an activity entitled Synthesis Journal, so that I will know your understanding. Okay, so that clear, learners? Please do your assigned tasks and pass them to your teachers. Thank you for listening and watching, my dear learners. And before we go, I'd like to share to you a quotation which states that math teaches us that there is every reason to believe that every problem has a solution.
So that's all for today, dear learners. I hope you learned a lot today. Make sure you are always tuned in here on RTV Tarlac Channel 26 over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Once again, this is your math anchor teacher, Ma'am Renilyn A. Lapitan. Till next time, keep safe and God bless us all. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito,
sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DDTC, Radyo Pilipino 828 Tarlac. Ako si Ma'am Jerlyn, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kamusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang mga bagong kaalaman na ating matututuhan. Ngunit bago natin umpisahan, ay nais munang ipaalala ang mga dapat isagawa sa episode na ito. Ito ang 4M. Makinig at manood habang kayo ay nasa komportableng posisyon, makilahok ng aktibo sa mga pagsasanay, para kayo ay lubos na matuto. Noong mga nakaraang linggo ay natalakay ang iba't ibang mga akdang pampanitikan, kabilang na ang sanaysay, na may pinamagat na mga kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Ito ay isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Dito na ipaliwanag ang mga kaisipan, layunin, paksa, at ang paraan ng pagkakabuo ng isang sanaysay. Natalakay din ang pagkakaiba ng estado ng mga kababaihan sa Taiwan ngayon at noong unang mga panahon. May pagbabago nga ba sa pagtingin at tungkulin sa mga kababaihan sa lipunan sa paglipas ng panahon? Tama kayo! Noon, ang mga kababaihan sa Taiwan ay tulad din ng mga sinaunang dalagang Pilipina dito sa ating bansa, kung saan sila ay inaasahang mamalagi sa tahanan at gawin ang mga gawaing bahay na para bang isang kasambahay o housekeeper. Wala rin silang karapatang magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Ngunit ngayon, bahagyang nabago ang tungkulin ng kababaihan, pero ito raw ay mas naging komplikado. Dahil kahit sila ay nagkaroon na ng pagkakataong magtrabaho, inaasahan pa rin maggagampanan nila ang kanilang mga pananagutan sa loob ng tahanan. Sa larangan naman ng pag-aaral, umangat ang bilang ng mga kababaihan na nakapag-aral ng kolehiyo sa Taiwan. Gayon din sa mga benepisyong natatanggap sa kumpanya tulad na lamang ng mga maternity leave. Gayunpaman, marami pa rin umano ang kailangang mabago pagdating sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan. Ngunit ang kanilang gobyerno ay patuloy na gumagawa ng mga batas upang magkaroon ng pantay na karapatan ang bawat mamamayan at mapangalagaan ang mga kababaihan. Sa pagbasa ng mga akda tulad ng sanaysay, ay may mga salita o pahayag tayong hindi nauunawaan. Kaya karaniwan na tayong nagkakaroon ng mga paglinang ng talasalitaan. Kaya ngayong araw,
ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga salitang dilantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na dapat matamo pagkatapos ng talakayan. Una, na ipaliliwanag ang mga salitang dilantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Ito ay may code na F9 PT 2D 47. Ikalawa, nagagamit ang mga dilantad na kahulugan ng mga salita sa pangungusap. At ikatlo, nasusuri ang tagong kahulugan ng mga salita sa pangungusap o pahayag. May mga teksto ka na ba na nabasa na naglalaman ng mga salitang di pamilyar sa'yo? Paano mo inuunawa ang mga ito? Hindi natin maiiwasan na kapag tayo ay nagbabasa ng kahit anong teksto, may mga salita tayong hindi kilala o hindi natin alam ang kahulugan. Isa ito sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi natin natatamo ang lubusang pag-unawa sa ating binasa. At maaaring maging iba ang pagkakaintindi natin sa tunay nitong kahulugan. Ito ay mga salitang kahalintulad ng mga larawang ipapakita ko sa inyo. Tingnan nga natin kung kaya niyong tukuyin ang mga natatago nitong kahulugan. Para sa panuto, babasahin ko ng 2 beses. Pag-aralan ang mga larawan at hanapin sa mga pagpipilian ang mga ipinahihiwatig ng mga ito. Maaari niyong isulat sa inyong kwaderno o i-type sa comment section ang inyong mga kasagutan. Ulitin ko, pag-aralan natin ang mga larawan at hanapin natin sa mga pagpipilian ang mga ipinahihiwatig ng mga ito. Para sa unang bilang, narito ang larawan. Ito ba ay nagpapahiwatig ng A. Estratehiya sa negosyo, B. Pagdadalawang isip, C. Kalidad ng edukasyon, D. Kalupitan sa kapwa, or E. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Alin kaya sa mga pagpipilian ang tamang sagot? I-type lamang sa comment section ang letra ng mga sagot ninyo. Ang sagot natin ay D. Tama. Ito ay tungkol sa pagdadalawang isip. Para sa ikalawang larawan, ito ba ay nagpapahiwatig ng A. Ganun ulit yung pagpipilian, estratehiya sa negosyo, B. Pagdadalawang isip, C. Kalidad ng edukasyon, D. Kalupitan sa kapwa, E. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ano ang inyong sagot? Tama, ito ay tungkol sa kalidad ng edukasyon. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Ang larawan bang ito ay nagpapahiwatig ng A. Estratehiya sa negosyo, pagdadalawang isip, kalidad ng edukasyon, kalupitan sa kapwa, o E. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ano kaya sa tingin niyo ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay tama kayo, E. Ito ay may kaugnayan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Para sa susunod na larawan, tingnan natin mabuti. Ito ba ay nagpapahiwatig ng A, B, C, D, o E? Ano kaya ang ipinahihiwatig ng larawang ito? Tama. Ang tamang sagot ay letrang A. Ito ay tumutukoy sa estratehiya sa negosyo. Maaari rin namang katangian ng mga consumer o tayong mga mamimili, di ba? Tayo ay likas na mahilig sa sale, hindi ba? Pinag-aagawan ng mga sale. Para sa ikalimang larawan naman, tingnan natin. Ito ba ay nagpapahiwatig ng A. Estratehiya sa negosyo, B. Pagdadalawang isip, C. Kalidad ng edukasyon, D. Kalupitan sa kapwa, E. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ano ang inyong sagot?
Tama kayo mga kapantas. Ang tamang sagot ay letter D, palitan sa kapwa. Ang mga larawan na ating sinuri ay kahalintulad ng ating pangunahing paksa. Mga salitang dilantad ang kahulugan, kung saan ang tunay at tiyak na ibig sabihin ng mga salitang ating binabasa o babasahin ay hindi tahasang nakasulat. Sa bahaging ito naman mga kapantas ay malalaman natin ang iba't ibang paraan upang matukoy ang ibig ipahiwatig ng mga salitang dilantad ang kahulugan. Mahalagang matutuhan ng mga ito upang mapaunlad natin ang ating talasalitaan na siyang susi na magbubukas sa marami pang kaalaman. Tara na, tuklasin natin. Mga paraan sa pagkilala ng mga kahulugan ng mga salita. Una, kasing kahulugan at kasalungat. Ikalawa, konotasyon at denotasyon. Ikatlo, pagkiklino. At ang susunod ay ang paggamit ng context clues o kontekstual na pahiwatig. Ngunit ano nga ba ang kontekstual na pahiwatig? Sa pamamagitan ng kontekstual na pahiwatig, ang kahulugan ng isang salita o pahayag ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Upang lubusan nating maunawaan ang kaisipang ito, ay gawin natin ang pagsasanay sa inyong compendium. Matatagpuan ito sa page 67. Ang mga pahayag na ating susuriin ay hango sa isang sanaysay ni B.S. Medina Jr. na saan patungo ang langay-langayan. Halina't ating suriin ang mga talinghaga sa akdang ito. Para sa panuto, tukuyin ang angkop na interpretasyon sa mga sumusunod na pahayag. Sabayan niyo ako sa pagbasa ha. Una, mahiwaga ang daigdig. Ito ba ay nangangahulugang A, ang Diyos ay pag-ibig at ito'y ibinigay ng Diyos sa tao upang maghari ang pag-ibig sa puso ng bawat nagkasala, ng bawat isa. B, maraming pagbabago ang naganap sa daigdig, nasaksihan at nadama ang pagkaalipin sa sariling nagkasala. C, ang tao ay may sariling pagkatao na nag-uudyok sa kanya upang makalimot at magkasala. D, dumarami ang tao. Lumalawak ang sakop ng tao. Ang puok-puok ay sumisikip, lumiliit ang kalupaan. Ngunit lumalaki ang daigdig sapagkat nabibigyan ng lunan ang lahat. At E, ang tao ay nilikha ng Diyos na hawig sa Kanya, ngunit kailangan ng tao ng kasama, kaya lumikha ang tao ng kanyang kasama. Bukod dito, nagnais ang tao na masakop at maangkin. Ulitin natin ang pangungusap, mahiwaga ang daigdig. Alin kaya sa mga pangungusap na mula sa letrang A at E ang tamang sagot? At ang letter F, ang nagsasalaysay ay tulad ng pangkat ng mga ibon ng daigdig. Ang buong sansinukob lumilipad na walang katiyak na pupuntahan. So, sa unang beses mo itong babasahin, para ang hirap unawain, di ba? Kaya dapat kaakibat ng pagbasa ang pag-unawa. Alin kaya ang pinakaangkop na kahulugan o interpretasyon sa unang bilang? I-type ang titik ng tamang sagot at maaari nyo ring isulat sa inyong kwaderno. Okay, dumako tayo sa ikalawang bilang. Pagkat ako'y sa tao, ang diwa at kaluluwa. Ulit natin. Pagkat ako'y sa tao, ang diwa at kaluluwa. Alin sa mga interpretasyon ang angkop sa pahayag na ito? Para sa ikatlo, alipin na ako ng aking sariling nagkasala. Alipin na ako ng aking sariling nagkasala. Isulat lamang ang sagot at iwawasto natin ito pagkatapos ng huling bilang. Para sa ikaapat, ang pag-ibig ay bahagi ng Diyos na isinapi sa tao. Ang pag-ibig ay bahagi ng Diyos na isinapi sa tao. Ikalima, ako'y likha ng may kapal na iwinangis sa Kanya.
may pagka-Diyos ako, may pagka-manlilikha. At para sa ika-6 at huling bilang, ako'y isa ring langay-langayang napalaot sa kawalang katiyakan. Napakalalalim ng mga salita, hindi ba? Okay, naisulat na ba lahat ng mga sagot? Kung gayon ay dumako na tayo sa pagwawasto. Ang unang bilang ay, ang tamang sagot ay B. Kalawa, C. Ikatlo, B. Kaapat, A. Kalima, E. At F. Ayan, nakuha niyo ba lahat ng mga wastong sagot? Kung oo, binabati kita. Napakahusay mo, kapantas. Ngunit kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Pwede mo pa rin balikan yan ang gawain ito sa iyong compendium. At huwag kalimutang humingi ng tulong sa nakatatandang kapatid, magulang, tagapangalaga, at maging sa inyong guro. Okay, sa bahaging ito ay dadako na tayo sa isa pang gawain. Susubukin natin muli ang inyong kakayahan sa pag-unawa ng mga salita at pahayag na di lantad ang kahulugan batay sa kontekstual na pahiwatig. Sundan ang inyong compendium mga kapantas sa pahina 68. Para sa panuto, basahin at suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Ibigay at ipaliwanag ang sariling pagpapakahulugan ng mga salitang sinalungguhitan. Tingnan natin ang unang halimbawa upang maging gabay natin sa pagsagot. Para sa unang bilang, si Maria ay pumayag na maging kabiyak ng puso ni Juan. Ang kahulugan ng salitang kabiyak ng puso ay kasintahan o minamahal na nais pakasalan. Paliwanag, sinasabing kabiyak ng puso ang isang minamahal dahil magkasama na sila sa mga desisyon nila sa buhay at iisa na ang tinitibok ng kanilang puso. Ihanda na ang panulat at papel. Narito na ang pagsasanay para sa unang bilang. Ang pag-iisang dibdib ni na Simon at Clara ay dinaluhan ng mga taong kilala at may mataas na katungkulan. Ang pag-iisang dibdib ni na Simon at Clara ay dinaluhan ng mga taong kilala at may mataas na katungkulan. Ano kaya ang kahulugan ng pag-iisang dibdib? Para sa pangalawa, naniningalang pugad si Brian kay Marites, kaya binigyan niya ito ng isang malaking teddy bear. Sana all, di ba? Ulitin natin, naniningalang pugad si Brian kay Marites, kaya binigyan niya ito ng isang malaking teddy bear. Ikatlo, matalas ang isip ni Mariposa, kaya siya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Matalas ang isip ni Mariposa, kaya siya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Ika-4, makapal ang palad ni Marichu, kaya nakakaraos siya sa kahirapan. Makapal ang palad ni Marichu, kaya nakaraos siya sa kahirapan. Ka-5, huwag mong tuksuhin si Maricon dahil mababaw ang luha niya. Huwag mong tuksuhin si Maricon dahil mababaw ang luha niya. Tingnan natin kung gaano kayo kahuhusay sa pagtukoy ng mga kahulugan ng mga salita. Okay, para sa kasagutan sa unang bilang, ang tamang sagot ay kasal. Ang pag-iisang dibdib at kasal ay magkasing kahulugan dahil ang dalawang taong nagmamahalan at ikinakasal ay iisa na ang sigaw ng damdamin. At sa pamagitan ng basbas ng Panginoon ay magiging isa na sila at magsasama habang buhay. Nakuha niyo ba yon? Okay, ikalawa. Ang tamang sagot ay nanliligaw. Ang paliwanag, ang naniningalang pugad ay isang halimbawa ng idioma o sawikain. Ibig sabihin, hindi literal na pugad ang tinutukoy sa pahayag na ito. Ang panliligaw ay isang kaugalian o tradisyon ng mga Pilipino upang maipakilala at makapakita ng lalaki ang kanyang nararamdaman sa napupuso ang binibini. Tatlo, matalino. Para sa paliwanag, mahihinuha batay sa pangungusap ang kahulugan ng matalas ng isip dahil sa mga pahiwatig na nakakuha ng mataas na marka. Ito ay isang halimbawa ng kontekstual na pahiwatig. At ika-4, ang tamang sagot ay masipag.
Ang salitang makapal ang palad ay isa ring halimbawa ng idioma o sawikain. Hindi literal na makapal ang kamay ni Marichu, kundi siya ay masipag, kaya siya ay nakakaraos sa kahirapan. Ikalima, madaling maiyak. Ang tamang sagot ay madaling maiyak. Tama. Isa rin itong halimbawa ng idioma at ang kahulugan ng mababaw ang luha ay sensitibo, emosyonal, at maramdamin. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Mahusay, binabati kita mga kapantas. Dahil nasa bahagi na tayo ng pagtataya, sa tingin ko ay handa na kayo para sa ating huling gawain. Para sa panuto, sabay-sabay nating basahin. Tukuyin ang kahulugan ng nakasalungguhit at na matatalinghagang salita sa bawat pangungusap. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Kung gayon, umpisahan na natin ang ating pagtataya. Halos lumiyab ang dibdib ni Pedro sa masamang balita na kanyang narinig. A. Umapoy. B. Madurog ang puso. C. Naligas. O D. Nagdamdam. Ano kaya ang kahulugan ng salitang lumiyab ang dibdib? Ikalawang bilang. Ang mga papuri kay Carla ay labis na nakapagpataba sa puso ng kanyang ina. A. Nakapagpasaya. B. Nakapagpalusog. C. Nakapagpagana. O D. Nakabighani. Ang mga papuri kay Carla ay labis na nakapagpataba sa puso ng kanyang ina. Ikatlo, naiwang nagkakamot ng ulo ang bata dahil sa pagkawala ng kanyang pagkain. A. Nasiraan ng bait. B. Nangati ang ulo. C. Sumakit ang ulo. O D. Walang nagawa. Ano kaya ang kahulugan ng nagkakamot ang ulo? Ika-apat, sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan ni Ian. Sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan ni Ian. A. Iglap. B. Kislap. C. Kurap. O D. Segundo. At ang ikalimang bilang, umuwing lulugo-lugo ang kawawang bata. Umuwing lulugo-lugo ang kawawang bata. A. Lokong-loko. B. Malungkot. C. May sakit. O D. Nanlalambot. Ano kaya ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit? Dumako na tayo sa pagwasto. Sa tingin ko ay naisulat na ninyo lahat ng inyong mga kasagutan. Ang unang bilang ay B. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Ikalawa, A. Ikatlo, B. Ika-apat, A. At ikalima, B. Ilan ang nakuha mong tamang sagot, kapantas? Mahusay kung nakuha mo lahat ng tamang sagot. Ngunit kung hindi, ay huwag kang mag-alala. Bahagi ng pagkatuto ang pagkakamali. Kailangan lang nating magsanay para tayo ay maging mahusay. Natunghayan natin sa aralin ito kung gaano kayaman at kamakapangyarihan ang wika sa larangan ng komunikasyon. Pasalita man o pasulat. Ito ang tanging sandata upang maipahayag ang saloobin at damdamin o mga ideya o opinyon ng isang tao sa larangan ng komunikasyon. Hindi maiiwasan ang pagbanggit o paggamit ng mga salitang nakatago ang kahulugan. Dahil hindi lang literal, tandaan yan ha, hindi lang literal ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita. May mga salita rin na kinakailangang suriin ang gamit nito sa loob ng pangungusap upang maintindihan natin ang tunay nitong kahulugan. Bago tayo magtapos, nais ko lamang iwan ang pahayag na ito upang ating pagnilayan. Ang pagbasa ay kasangkapan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Kaakibat nito ang pag-unawa upang lubusang makamtan at matutuhan ang mga iba't ibang kasanayan. Naway lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Bago tayo tuluyang magtapos, ay nais ko lamang
Batiin si Sir Nico L. Pacanas, ang newly promoted Teacher 3 ng Estipuana National High School. Congratulations, Sir Nico, and happy birthday. Muli, ako si Ma'am Jerlyn, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito at pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalug guro ng Corazon P. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli mga kapantas, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Isa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasunod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do.
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, everyone, and welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here in RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. We are also seen via Converge Channel 100 and RTV 26 Facebook Live. I am Lorena Duco Vicente, Master Teacher 2 of Moncada North Central Elementary School, Moncada North District, your host for this special segment, the School Head Hour. And we are live via remote broadcast all the way here from Moncada. Allow me first to greet our school's Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson, our 2 ASDSS, Ma'am Maria Celina Vega, and Dr. Armando C. Capili. Our 2 chiefs, Dr. Paulino D. Dipano, in charge of curriculum implementation, and Dr. Noel L. Linsao, in charge of governance and operation division. All these education supervisors, PSDSS, school heads, and everyone who are tuned in. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. This afternoon po, we will be talking about SBM practices towards SBM Level 3. And it's an honor and privilege to have with us here 3 of the most performing school heads of Moncada North District. Please help me welcome these equally talented school heads. The Principal 3 of Moncada North Central Elementary School, Dr. Josephine L. Fernandez, Principal 1 of San Juan Elementary School, Ma'am Nemia C. Espinosa, and of course, the Head Teacher 3 of San Pedro Elementary School, Dr. Julia C. Malonga. Hello po mga ma'ams, magandang hapon po sa inyong lahat. Please greet our viewers po. Good afternoon po. It's my pleasure to be one of the guests in this School Heads Hour. Good afternoon, Ma'am Nems. Good afternoon, Ma'am Josephine, Dr. Hello. Josephine. And Dr. Julia, good afternoon. Good afternoon to all. It's an honor to be part of this program, the School Head Hour. Yes po, ma'am. So, first, I would like to congratulate all of you, mga ma'ams, sa pagiging level 3 ng inyo pong school sa nakaraang division SBM validation. So, congratulations po sa inyong tatlo. Now, so how does it feel po
for obtaining the SBM level. So I would like to hear from the Principal 1 of San Juan Elementary School, from SBM level 1 to level 3. Super jump ang nangyari, di po ba, Ma'am Nemya? So how does it feel po, Ma'am Nems? So it was a wonderful feeling, and at the same time, grateful for all the accomplishments we have achieved. And actually, Miss Lorena, the award that was given to San Juan Elementary School as one of the SBM level 3 of practice reminds me of what Henry Ford once said: coming together is a beginning, staying together is a progress, working together is success. The award from level 1 to level 3 is a tantamount to celebration of hard works, collaboration, partnerships, and transparency. You know, Miss Lorena, if you do all of these things, then success is imminent. Of effective schools. You know, we also launched more than dozens of innovations and other PPAs through the quality technical assistance of our district supervisor, Dr. Roger Ramos. And of course, we also received quality technical assistance from the division team. And I would like to take this opportunity to thank my Moncada North Central Elementary School staff for your diligence. You are very passionate, committed, and dedicated. That's why I can say, isa ako sa napakaswerteng principal sa buong mundo, having you, my dear fellow teachers. Yes po, thank you so much po, Ma'am Josephine, Dr. Josephine. Excellent preparation. So the word it shows already, kaya nga po na-sustain ninyo yung pagka-level 3 and na-accredited pa po yung school ninyo because of that excellent preparation. So yung ibig sabihin yung school po ninyo, you have already achieved the highest level in the 4 dimensions of development. And with that, congratulations po, Dr. Josephine, and of course, the Moncada North Central Elementary School. Thank you so much, Ma'am Josephine. Now, what are the best practices in your school that made you improve or sustain your level of practice? Can we hear it from Madam Nemya? I believe, Miss Lorena, that these practices we have in our school
helped us achieve SBM Level 3. We first studied the process of SBM. We defined the meaning of SBM. We revisited the plan, and then we identified the programs, projects, and activities that are achievable during our strategic planning. And of course, we empowered the teachers and also the stakeholders. We involved them in planning, execution, monitoring and evaluation, and made them part as the process owners. We also implemented shared leadership, accountability, transparency, and shared decision making. Yes, thank you so much, Ma'am Lenya. The involvement of stakeholders, both internal and external, is really important in this process. So, any additional po, Ma'am Julia? Ms. Lorena, in San Pedro Elementary School, every school year, before the start of classes, we conduct the strategic planning. Alam ko po, napaka-importante po ito, ma'am. We involve the stakeholders representative, the school support system, the SGC or the school governing council, and the school planning team or the SPT members to ensure that all members of school community are guided towards one direction, which is organizational effectiveness and success. One of the many ways in achieving level 3, Ms. Lorena, is of course revisiting the PPAs or the programs, projects, and activities in the school during strategic planning. Identifying the 4 performance gaps in terms of learning outcomes and conceptualizing program interventions for these gaps anchored to our school mantra, which is Sulong Edukalidad. That's all. Yes po, Dr. Julia. Thank you so much po. Still, sa sinabi po ninyo, nandun pa rin yung involvement ng ating stakeholders, both internal and external. At yun po talagang pinaka-importante. Dr. Josephine, do you have any additional po? In addition to those I'm also grateful to the previous principals, Belinda and Madam Maxima. I can say that they were part of the success of our SBM. It was really a big challenge to me because when I came here, it was already level 3. But thanks God, because of the involvement, because of the passion, because of the technical assistance, because of the benchmarking required to us by our PSDS, we sustain our level of practice. And even one of the 3 lucky elementary schools were accredited, and one of the 100 schools in the region. Ang saya-saya. And because according to Helen Keller, alone we can do so little. Together we can do so much. So yun, isa sa best practices natin yun, yung sama-sama tayo. Plus, we continue being the incumbent principal, we continue and even put more innovative and creative instructional leadership, quality instructional leadership, and administrative management. For how many times? Lagi kong sinasabi, dahil sa quality, technical assistance ng ating district supervisor, hindi niya tayo pinabayaan sa labang ito. Hindi lamang para sa Moncada North Central Elementary School, pero pati sa high school and all barangay schools. Isang saludo sa ating district supervisor. And of course, we were also validated by the region. In
addition to that is the quality technical assistance given to us by the SDO Tarlac Province. So sa SDO Tarlac Province team po, thank you so much po. Nakilala po ulit ang ang ating eskwelahan, not only in the region but of course internationally by the T4 education. Ang saya-saya po. Okay, thank you so much, Dr. Josephine. So of course, we cannot forget our previous principals po. Yes. That is Ma'am Belinda and Ma'am Maxima. Sila po ang talagang nag-umpisa para maging level 3 po ang ating paralan. At talagang pinatunayan din ni Ma'am Dr. Josephine. Na-sustain po niya yung pagka-level 3 ng Moncada North District, Moncada North Central Elementary School. And with that, congratulations po, Ma'am Dr. Josephine. And now, may mga gusto pa po ba kayong pasalamatan behind this success po? May we hear it from Dr. Julia Malonga, Head Teacher 3 of San Pedro Elementary School. Bale, ladder-rise po yung nangyari sa school niyo, ma'am ne. From level 1, then level 2, and now level 3. Perfect po, Ma'am Julia. So, may gusto po kayong pasalamatan, ma'am? You know, Miss Lorena, Ma'am Nem is right. Kanina narinig ko siya, no? That SBM is about teamwork and collaboration. So from the very start, our superintendency led by our SDS, Dr. Ronaldo Ipozon, our ASDSS, Ma'am Selena Vega and Dr. Arman Capili, as well as Dr. Linsao and Dr. Paul Depano, never failed to motivate and guide us to achieve higher level of practice. And then, I would also like to thank, of course, our PSDS, Dr. Roger P. Ramos, for conceptualizing a project, which is Project Soar High, di po ba? With activities to guide us to our SBM journey. Of course, I would also like to thank our LGU, BLGU, the local support officials, the school benefactors and stakeholders. Our co-teachers, for without them, we cannot be able to achieve level 3 and be part of the elite schools in SDO Tarlac Province, Ms. Lorena. Okay, thank you so much, Dr. Julia. So those are the people behind the success of these 3 school heads of Moncada North District for achieving the level 3 of practice. Ayan, thank you so much po. Now, what recommendations can you give to other schools who are aspiring for SBM level 3 of practice? Do you have any recommendations, any advice na pwede ninyong maitulong sa kanila para ma-achieve din po nila yung pagiging level 3 of practice gaya ng school po ninyo? Ma'am Nems? Actually, Ms. Lorena, I always believe as one, I am only a single drop. But if I work with the other people in the school community, we can be an ocean on which all the projects we have in the school will be achieved. And because it is the stakeholders and support system can spell triumph in the school. As a school head, I can conceptualize programs, projects, and activities, but I need a strong support system to implement all those. So I need to involve them in all aspects of school management, anchored on strengthened aura, authority, responsibility, and accountability as per Republic Act 9155. And this is our guiding principle that made our school reach its pedestal as one of the elite schools in the SDO Tarlac province. Yes po, thank you so much, Ma'am Nems. Do you have any additional po, Ma'am Julia and Dr. Josephine? Dr. Julia and Dr. Josephine, may additional kayo na pwede niyong ma-share any recommendations po or advice na pwedeng matutunan ng mga viewers, ng mga nakikinig po sa atin ngayon? Lalo na those students and
who are aspiring for level 3. Yes po, Dr. Julia. As for me, the most important thing is have a plan. Have a plan. What do you want to achieve? How do you achieve your plans? And who will be with you to achieve your plans? Again, I would like to amplify the importance of collaboration, partnership, and teamwork, Ms. Lorena. Because as one, you can do nothing. But if you will work with your school, benefactors, school support systems, you can make a school community full of enthusiasm and support for each other. Ms. Lorena. Yes po, Ma'am Julia, Dr. Julia, very well said po. Yun pong plan. Plan is very important po talaga. In everything we do, we need to have plan para maging smooth at maging maganda po yung patutunguhan natin. So, any last words po before we end? Dr. Josephine, do we have any last words? Yes, Ms. Lorena, I would like to inform everyone na I forgot to mention earlier that our school, Mercado North Central Elementary School, is an award of Project Safe Secretary's Award for Excellence. Yes. Regional level. Yes po. Congratulations po. I would like now to take this opportunity to thank or to give my appreciation, of course, to our stakeholders, both internal and external. Of course, to our LGUs, headed by our very supportive mother of our town, Mayor Estelita Aquino. And of course, down to barangay local unit, our alumni, GPTHs. Of course, to my team, to my Mercado North Central Elementary School team. And I believe that the best thing that we have done is, of course, to empower them as part of our school community who can contribute significant milestones to our school, which is a cornerstone towards our aspiration of bringing access, quality, relevant, inclusive, responsive, equitable basic education among learners. And of course, Madam Lorena, Miss Lorena, it is our desire to serve our learners with quality services, with a heart, with a grateful heart. That's my message to everyone. Just be humble. Lahat ng technical assistance na ibinibigay po sa atin, sundin po natin. So, yun lamang siguro yung may share po po na. Thank you so much and God bless. Yes po, ma'am. Thank you so much, Dr. Josephine. Ma'am Nemian, do you have any parting words? I would just like to say that school heads are the key leaders in the educational system. And we are responsible in carrying out a school vision and mission. And it starts within us the words teamwork, hard work, and determination to succeed. And as Paul Zinski quoted, the road to success comes through hard work, determination, and sacrifice. Thank you, Ma'am Leng. Yes po, Ma'am Nems, and thank you so much. For Julia. Okay, thank you so much, Ma'am Julia. Nakaka-inspired po lahat ng mga binitawan yung salita sa ngayong hapong ito. Thank you so much. Maraming salamat po. Sabi nga natin, walang hanggang pasasalamat po. With a grateful heart po for our stakeholders, both internal and external. Dahil malaki po ang naitulong po nila para ma-achieve po natin ang level 3 of practice po natin sa SBM na ito.
So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay po ninyo para sa makabuluhang talakayan na ito. I'm sure marami pong natutunan ang mga viewers natin ngayon na pwede nilang maging guide para marating din po nila yung level 3 gaya po ninyo. So thank you so much po at ipagpatuloy po ninyo ang magandang nasimulan po ninyo para sa bata, para sa bayan. Again, thank you so much Dr. Josephine, Dr. Julia, and Ma'am Nemia. Thank you so much po sa inyong tatlo. And before I end po, gusto ko pong pasalamatan muli ang aming PSDS, Dr. Roger P. Ramos, for giving me this opportunity once again. Thank you so much po, Sir Roger. Once again, sa ngalan po ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, I am Lorena Duco Vicente, your host for this special segment, saying stay safe and fit, and most of all, always smile and be happy always. Manatili po tayong malakas at ligtas sa kabila ng ating kinakaharap na pandemya. God bless everyone. Until next time, bye po!